Mag-subscribe na kayo dahil ang goal natin ay 1,000 subscriber. Enjoy! Isipin mo na lang na ikaw ang pinakamalakas na bayani sa kasaysayan. Matapos talunin ng Demon King, imbes na maghari o magpahinga ng tahimik, pinili niyang pumasok sa isang Hero Academy para makipagkaibigan at maranasan ang normal na buhay. Ang problema lang, kahit napakalakas niya, isip bata pa rin siya na parang 10 taong gulang, kaya hindi niya namamalayan na sa simpleng kilos at kabaitan niya, hindi sinasadya niyang mapasunod at mapahanga ang lahat ng babae sa paaralan. Si Blade ay isang lonely at awkward na estudyante na sobrang excited pumasok sa Hero Academy. Ang pangarap niya ay magkaroon ng 100 kaibigan, kaya lahat ng makasalubong niya ay masigla niyang binabati at agad tinatanong kung pwede silang maging magkaibigan. Iniisip ng ibang estudyante na medyo kakaiba siya, pero sa mabuting paraan, kaya pumapayag na rin sila. Biglang dumating si Ernest Fleming, ang top student ng academy, at sinite siya dahil sa sobrang ingay niya. Nang magpakilala si Blade bilang bagong estudyante, halatang nagduda si Ernest, pero walang pakialam si Blade at hiniling pa na ihatid siya sa opisina ng principal. Laking gulat ni Ernest nang ang naghihintay doon ay hindi ang principal kundi ang hari ng kanilang kaharian. Agad lumuhad si Ernest sa sobrang gulat at respeto, habang si Blade ay casual lang na nakikipagkwentuhan sa hari na parang matagal na silang magkakilala. Sinabi ng hari kay Ernest na huwag masyadong istrikto at inanunsyo niyang siya na ang magiging bagong principal. Tuwang-tuwa si Ernest at nagbigay ng mahaba at emosyonal na talumpati, pero agad siyang pinatigil ng hari at hiniling na makausap si Blade ng sila lang. Doon nalaman ni Blade na gusto ng hari na mabawi niya ang dati niyang lakas bilang bayani. Ayaw ni Blade dahil gusto lang niyang mamuhay ng tahimik, pero iginiit ng hari na ang mga estudyante sa academy ang makakatulong sa kanya para maibalik ang kapangyarihan niya. Alam ng hari na nawala ang lakas ni Blade sa huling laban nila ng Demon King, pero naniniwala siyang kaya pa itong maibalik sa tamang training. Wala nang nagawa si Blade kundi sumali sa practical combat class, kung saan sinabi ni Ernest na kailangan muna niyang dumaan sa basic training. Pero ipinakita ni Blade na pasado na siya sa basic test na ikinagulat ni Ernest. Pagkatapos ay lumapit si Blade sa isang grupo ng kakaibang estudyante at inaya silang maging kaibigan. Habang sinisigawan siya ni Ernest na bumalik, bigla niya itong tinapak sa ulo, dahilan para mamula si Ernest at reflex niyang atakihin si Blade gamit ang espada, pero madali itong naiwasan ni Blade, ipinakita ang nakakagulat niyang reflexes. Dumating si Sophie, isang asol ang buhok na babae, at tinawag sila papunta sa master. Mas lalo pang nagulat si Ernest nang marinig niyang magsalita si Sophie. Doon na siya nagsimulang magtaka kung sino ba talaga si Blade, kaya hiniling niya sa guro na subukin ang lakas nito. Dinala niya si Blade sa isang practice dummy at inutusan siyang hiwain yon. Gamit ang espesyal niyang sword technique na Dragon Eater, isang bagsakan lang ay nawasak ang dummy pati ang pader sa likod nito. Nabasag man ang espada ni Blade, pero nagulantang si Ernest nang makita na ang shockwave ng atake ay nagpunit sa damit niya at napatumba ang ibang estudyante sa paligid. Sa cafeteria, mag-isa lang na kumakain si Ernest nang lapitan siya ni Blade. Inimbitahan niya ang iba nilang kaibigan pero tumanggi ang lahat. Sinabi ni Ernest na takot ang mga estudyante sa kanya. Pero hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Mabilis ding nakalimutan ni Blade ang usapan at nag-focus na lang sa pagkain. Nagsorry si Ernest sa pagiging rude niya kanina at inamin na tunay na kahanga-hanga ang talento ni Blade. Sinabi ni Blade na nakalimutan na niya iyon dahil magkaibigan na sila ngayon, dahilan para mamula ulit si Ernest. Hindi mawala sa isip niya ang ideya ng pagkakaroon ng kaibigan, kahit mag-isa na siya sa kwarto at nagsisimula ng mag-react ng kakaiba ang espada niya. Naalala niya kung paano isinumpa ng demonic sword ng pamilya niya ang buhay niya, pilit siyang tinutukso na gumawa ng masama, pero napipigilan niya ito gamit ang matibay niyang loob. Kinabukasan, may practice fight si Ernest laban sa isang estudyanteng may malaking lance. Mabilis siyang nanalo pero muntik na siyang mawala ng kontrol at makasugat ng malubha. Pagkatapos ay hinamon niya ang isa pa at si Sophie ang lumapit. Nagpalitan sila ng atake hanggang gumamit si Ernest ng fireball. Inamin ni Sophie ang pagkatalo matapos itong iwasan. Huli niyang hinamon si Blade pero nag-aalala si Blade na baka pagod na siya. Iginiit ni Ernest na ayos lang siya pero nang itinaas niya ang espada, muling umiral ang sumpa. Agad siyang sinalo ni Blade bago siya tuluyang bumagsak at dinala sa nurse. Sinabi ng nurse na hindi na magagamot ang sumpa pero iginiit ni Ernest na kaya niya at umalis. Mula noon, nagdesisyon si Blade na bantayan siya. Dahil sa sobrang pag-aalala, palihim siyang pumasok sa isang pasilidad sa gabi at nalaman niyang ang espada ni Ernest ay sinumpa ng demonyong si Asmodeus. Kinaumagahan, kinausap niya si Ernest ng pribado at sinabi niyang alam na niya ang sikreto ng espada.
Ipinaliwanag ni Ernest na noong nahawakan niya ang espada ng demonyo, nagkaroon siya ng matinding pagnanais na wasakin ang lahat at simula noon ay araw-araw niya itong nilalabanan. Alam niyang kailangan niyang talunin ang demonyo para tuluyang makalaya, pero kulang ang tiwala niya sa sarili. Nangako si Blade na siya ang haharap sa demonyo kapag may nangyaring masama. Nang gabing iyon, tinawag ni Ernest si Asmodeus mula sa espada, isang napakadelikadong desisyon based lang sa tiwala sa lalaking 2 araw pa lang niyang kilala. Nagliyab ang espada at humarap siya sa demonyo. Sabay nilang pinakawalan ang kani-kanilang kapangyarihan. Nakawala sa tanikala ang demonyo at umatake, pero ginamit ni Ernest ang lahat ng lakas niya para gumanti. Sa huli, natalo niya ang demonyo at nang mawala ang apoy, bumagsak siya. Agad siyang sinalo ni Blade at binati siya sa tagumpay. Puno ng bagong kumpiyansa, kinabukasan ay sinimulan ni Ernest na makipag-usap sa ibang estudyante at handa na siyang magkaroon ng mga kaibigan. Makalipas ang ilang oras, nasa practical class ulit si Blade at nakikipag-spar sa 2 kaklase na parang mga clown ang suot. Ni hindi man lang siya tumitingin habang iniiwasan ng lahat ng atake nila na para bang hindi niya sila sineseryoso. Mula sa gilid ay sinite siya ni Ernest at sinabihang tigilan ng pagiging bastos. Tumingin si Blade sa kanya at may napansin siyang kakaiba. Pero hindi niya agad napagtanto na bagong ayos pala ng buhok yon. Bahagyang nadismaya si Ernest pero agad nagpalit ng usapan at humingi ng pabor. Ipinaliwanag niya na si Sophie ay palaging nag-iisa at hindi kumikilos hanggat walang utos. Napansin niyang komportable si Sophie kay Blade noong una nilang pagkikita, kaya naniniwala siyang baka si Blade ang makatulong sa pagsasanay at pagbabago nito. Sa sobrang pagka-curious, pumayag si Blade at agad niyang hinanap si Sophie. Nang lapitan niya ito, inaya niya si Sophie na mag-training silang dalawa. Mahiyain itong inamin na kamay lang ang ginagamit niya sa pakikipaglaban dahil wala naman daw nagturo sa kanya ng iba, kaya inalok siya ni Blade na turuan siyang gumamit ng espada. Nagtanong si Sophie kung utos ba yon, pero ngumiti si Blade at sinabing gusto lang niyang tulungan ng isang kaibigan. Doon muling ngumiti si Sophie, ang pinakatotoo at masayang ngiti niya matapos ang napakatagal na panahon. Sinimulan ni Blade na turuan siya kung paano idaan ang spiritual energy sa espada, at laking gulat niya nang mapatunayan na mabilis matuto si Sophie. Bago pa maggabi ay kabisado na nito ang mga basic. Ngunit nang matapos ang training, bigla na lang inihagis ni Sophie ang espada kay Blade. Nabigla siya at sa isang iglap ay naibagsak siya ni Sophie sa lupa at napigilan ang galaw niya. Ipinakita ang tunay niyang kakayahan sa laban. Imbes na magalit, humanga si Blade at pinuri siya sa husay niya. Makalipas iyon, nakipagkita si Blade sa hari na masayang-masaya nang marinig na nagkakaroon na siya ng mga kaibigan. Pero bigla nitong ibinunyag ang isang nakakagulat na katotohanan tungkol kay Sophie. Nilikha raw siya ng isang lihim na organisasyon sa ilalim ng lupa na ang layunin ay gumawa ng perpektong bayani. Ipinaliwanag ng hari na maraming clone ang ginawa mula sa orihinal na Sophie. At siya ang pinakabagong prototype. Nagalit si Blade at hiningi ang paliwanag kung bakit nila ginawa iyon. Pinakalma siya ng hari at sinabing pinatigil na niya ang organisasyon at pinalaya si Sophie, pero naiwan ng malalim na sugat sa isip nito dahil sa mga eksperimento. Labis ang awa ni Blade at nangako siyang tutulungan si Sophie na mamuhay ng normal, ngunit doon niya napagtanto na hindi niya alam kung ano ba talaga ang normal na buhay ng isang teenager. Kaya nagtanong-tanong siya sa iba at nalaman niyang ang normal na teenager ay nakikipag-date. Dahil doon, nilapitan niya si Ernest at inosenteng nagtanong kung ano ang ginagawa sa date. Namula si Ernest at inakalang siya ang niyayaya, pero gusto lang talaga ni Blade na maintindihan. Matapos makuha ang sagot, agad siyang tumakbo papunta sa girls' changing room at inaya si Sophie sa isang date. Nagulat man si Sophie ay pumayag pa rin siya. Kinabukasan, palihim na sinundan ni Ernest at 2 pang babae sina Blade at Sophie. Magkaakbay silang naglakad, kumain ng ice cream, naglaro sa arcade, at sinubukan ng kung ano-anong masasayang gawain na parang normal na magkaibigan. Pagsapit ng gabi, naupo sila sa tabi ng isang magandang fountain. Doon tinanong ni Sophie si Blade kung bakit niya ginagawa ang lahat ng iyon para sa kanya. Simple lang ang sagot ni Blade dahil magkaibigan sila. Labis na naantig si Sophie sa kabaitan niya kaya nagpasya siyang ibahagi ang pinakamalaking sikreto niya. Inamin ni Sophie na ang kapangyarihan niya ay isang artificial hero power na nilikha para higaitan ang lahat ng naunang bayani. Bilang patunay, pinalabas niya ang enerhiya niya at agad na nabaluktot ang bakal na rehas sa tabi nila. Ipinaliwanag niyang kaya niyang baguhin ang mismong batas ng physics, pero hirap siyang kontrolin ito. Ipinakita rin niya na kaya niyang patigilin ang oras sa loob ng 10 segundo, ngunit agad siyang napagod pagkatapos. Matapos marinig ang lahat, naramdaman ni Blade na panahon na para sabihin din niya kay Sophie ang sarili niyang lihim.
Sa wakas, inamin ni Blade ang matagal na niyang tinatago. Dati siyang kinilala bilang great hero pero nawala ang lahat ng kapangyarihan niya. Puno ng guilt ang puso niya dahil pakiramdam niya ang lakas niya ang dahilan kung bakit si Sophie ay naging biktima ng mga eksperimento. Ikwento niya kung paano niya itinuring ang sariling kapangyarihan bilang isang sumpa na pumihil sa kanya na mamuhay ng normal. Mula pagkabata ay puro laban kontra halimaw ang buhay niya at sinubukan niyang iligtas ang mas maraming tao hanggat kaya niya, pero kahit ganoon, marami pa rin ang nagalit at nagsisi sa kanya dahil hindi niya nailigtas ang lahat. Tuluyan siyang napahagulgol habang bumabalik ang masasakit na alaala. Niyakap siya ni Sophie at sinabi na dapat niyang ipagmalaki ang sarili niya. Nakita raw niya kung gaano karaming tao ang tunay na nagpapasalamat sa mga nagawa ng bayani at iginiit niyang napakarami niyang nailigtas. Nagpasalamat din si Sophie at sinabing masaya siyang maging isang artificial hero at gusto niyang maging katulad ni Blade. Sa mga salitang iyon, parang nabunutan ng tinik ang dibdib ni Blade at nangako silang iingatan ang mga sikreto ng isa't isa at palaging magsusuportahan. Kinabukasan, magkasamang nag-lunch sina Blade, Ernest, at Sophie sa cafeteria. Sumama rin ang iba pa nilang kaibigan na wala na sa school uniform dahil na-promote na sila sa advanced class kaya malaya na silang manamit. Nabanggit ni Ernest na inanunsyo raw ng hari na magdadala siya ng isang magical beast sa paaralan pero parang walang interes si Blade. Biglang yumanig ang buong academy at agad niyang napagtanto na dumating na ang magical beast. Dali-dali siyang tumakbo palabas habang hawak pa ang pagkain. At nakita niya ang isang dragon na wala sa kontrol. Nanginginig sa takot ang lahat pero kalmado lang na tumalon si Blade at marahang tinapak ang ulo ng dragon, dahilan para agad itong bumagsak. Ipinaliwanag ni Blade na bata lang daw ang dragon at nagwawala dahil gutom. Ibinigay niya ang pagkain niya at hinaplos ito pero napansin niyang lahat ay nakatitig sa kanya. Doon niya naalala na hindi normal ang pabagsakin ng dragon sa isang tapik lang kaya nagsimulang umiwas sa kanya ang mga tao. Biglang nagliwanag ang dragon at nagtransform bilang isang maliit na babae na tumalon kay Blade at tinawag siyang Papa. Litong-lito si Blade at tinanong kung saan napunta ang dragon. Ipinaliwanag din na Sophie at Ernest na ang batang babae ang dragon mismo. Gulat na gulat si Blade. Ang dragon girl na pinangalanan ko ay muling yamakap sa kanya at nagreklamo pa na tahimik siyang 10 segundo kaya gusto na niyang makipaglaro. Wala nang nagawa si Blade kundi ampunin siya. Kinabukasan, nagselo si Ernest nang makita si Ko na nakaupo sa kondongan ni Blade habang pinapakain niya ito. Sinubukan ng isa pang babae na pakainin si Ko pero tinakot niya ito at sinabing ayaw niyang makihalubilo sa mga mahihina. Kalaunan sa practical class, dumalaw si Ko kay Blade at inaya niya itong mag-training. Tuwang-tuwa si Ko pero nainis ng dagsane si Blade na mga kaibigan niyang gusto ring mag-train. Pakiramdam ni Ko ay napag-iwanan siya kaya tumakbo siya palayo at napunta sa ibang estudyanteng nag-eehersisyo. Inaya nila siyang sumali pero minamaliit niya sila at sinabing hindi sila ka-level niya. Hindi nagtagal ay natagpuan siya ni Blade at dinala sa hapunan. Nang gabing iyon, mahimbing na natutulog si Ko nang dalawin ni Ernest si Blade at ipinaliwanag na kapag ipinapanganak ang mga dragon. Madalas silang pahirapan ng matatanda upang ma-imprint ang bata sa pinakamalakas na presensya na una nilang makilala. Kaya iniisip ni Ko na si Blade ang ama niya dahil nakita niya ang lakas nito. Nalungkot si Blade sa ideyang hindi man lang nakita ni Ko ang tunay niyang magulang at ayaw niyang pabayaan ang bata. Sinabi ni Ernest na alagaan niya ng mabuti ang dragon girl. Pagbalik ni Blade sa kwarto ay napansin niyang wala si Ko sa kama. Nakita niya ito sa bubong na nakatingin sa buwan. Inisip niyang nalulungkot ito kaya tinanong kung gusto ba niyang magkaroon ng mga kaibigan. Sagot ni Ko, malalakas ang mga dragon at hindi nila kailangan ng kaibigan pero kailangan pa rin niya ang papa niya. Kinabukasan, iniwan ni Blade si Ko sa hari dahil inakala niyang ito lang ang sapat na malakas para bantayan siya pero nainis si Ko sa matinik na balbas ng hari at tumakas. Hinanap siya ni Blade sa buong paaralan hanggang sa makita niya ito sa isang silid na naglalaro ng mga laruan na siya mismo ang gumawa, mga figurang pamukha ni Blade, Ernest, Sophie, at iba pa nilang kaibigan. Ginaya ni Ko ang kilos at ugali ng bawat isa ng perpekto at kabisado pa niya ang pangalan ng lahat ng estudyanteng nakita niya. Kahit si Blade ay hindi kilala ang karamihan. Doon niya napagtanto na gusto pala ni Ko na makipagkaibigan sa lahat at nakaramdam siya ng matinding konsensya dahil hindi niya ito napansin agad. Sa sobrang inis sa sarili ay lumabas siya at paulit-ulit na inuntog ang ulo sa pader. Nakita siya ni Ernest at tinanong kung ano ang problema. Ipinaliwanag ni Blade na kailangan ni Ko ng mga kaibigan pero hindi niya tinatanggap ang kahit sino bilang kapantay maliban na lang kung matalo siya. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Pero hinikayat siya ni Ernest na tigilan ng pagiging malungkot at humingi ng tulong sa kanilang mga kaibigan. Kinabukasan, nagsimula ang isang laban na magpapabago sa lahat.
Magkasamang pumunta sina Blade at Ernest sa practice arena at nakiusap sa lahat ng estudyante na tulungan silang labanan at talunin si Ko. Nagduda ang mga estudyante dahil alam nilang gaano kalakas ang Dragon Girl, pero lumuhad sina Blade at Ernest at taos pusong nakiusap. Sumali rin sina Sophie at iba pang kaibigan ni Blade at ipinakita ang tunay nilang pag-aalala kay Ko. Sa sobrang pressure at awa, napilitan ng mga estudyante na pumayag. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon-tipon ang lahat sa arena habang si Ko ay nasa anyong dragon. Dumating ang hari upang manood at nagtanong ang assistant niya kung igagalang ba ng dragon ang mga tao kapag tinalo siya ng grupo. Sagot ng hari, patas lang daw yun dahil mas mahina ang mga tao kumpara sa mga dragon. Hinugot ni Ernest ang espada niya at inutusan ng lahat na maghanda. Nang umatake si Ko, karamihan sa mga estudyante ay nagtakbuhan sa takot pero pinangunahan ni Ernest ang opens iba. Pinaligiran nila si Ko at pinaputukan ng explosive arrows. Halos walang epekto ang mga atake sa matitibay na kaliskis ng dragon at isang hagod lang ng buntot niya ay tumilapon ang mga kalaban. Habang nagwawala si Ko sa isang bahagi ng arena, abala naman ang mga healers sa kabila sa pag-aalaga sa mga sugatan. Pinapanood ni Blade ang lahat mula sa balcony at sumama ang hari sa kanya, kumbinsidong mabibigo ang mga estudyante. Biglang nagbuga ng apoy si Ko at doon nakita ni na Sophie at Ernest ang pagkakataon. Sabay silang umatake at nagawang sugatan si Ko pero hindi pa rin sapat para pigilan siya. Yun pala ay bahagi lang iyon ng plano dahil habang bumabawi si Ko, bigla siyang nahulog sa isang hukay na palihim na hinukay ni Leonard gamit ang kanyang lance sa gitna ng laban. Napansin ng hari na parang nandaya sila pero ipinaliwanag ni Blade na patas iyon dahil ginawa ang patibong habang nagpapatuloy ang laban. Alam ni Blade na doon pa lang talaga nagsisimula ang tunay na hamon. Sabay-sabay sumugod ang mga estudyante sa natrap na si Ko pero itinaboy sila ng malalakas na apoy nito. Ginamit ni Ernest ang demonic sword niya ngunit pagod na si Asmodeus na nasa loob nito. Kahit binabalaan siya ng demonyo, pinakawalan pa rin ni Ernest ang isang malakas na atake. Sumunod si Leonard gamit ang drill lance niya pero hindi pa rin ito nabutas ang kaliskis ni Ko. Sinubukan ni Ko na tumakas sa pamamagitan ng paglipad pero tumalon si Ernest at ibinagsak siya pabalik sa lupa. Ginamit ni Sophie ang gravity manipulation niya at sinuntok ng malakas ang tiyan ni Ko. Nakita ni Leonard ang pagkakataon at hinimok si Ernest na tapusin na ang laban. Binaliwala ni Ernest ang pagsusumamo ni Asmodeus at mas hinigop pa ang kapangyarihan nito para bumuo ng napakalaking fireball. Isa-isang ibinuhos ng mga estudyante ang kanilang spiritual energy para palakasin ito. Buong lakas na inihagis ni Ernest ang fireball kay Ko at huli na ng mapagtanto ng dragon na talo na siya. Pagkatapos ng pagsabog, bumalik si Ko sa anyong tao at umiyak, iniisip na iiwan na siya ng papa niya dahil mahina siya. Agad siyang niyakap ni Blade at pananggakwang hinding-hindi siya iiwan. Ipinaliwanag niya na hindi siya mahina at mas nagiging malakas lang ang mga tao kapag nagtutulungan. Sinabi rin ni Blade na dahil natalo na siya, kailangan na niyang tanggapin ang mga estudyante bilang mga kaibigan. Nanginginig man sa kaba, nakiusap si Ko sa lahat na maging kaibigan niya at masayang-masaya silang pumayag. Ilang araw ang lumipas, dumating ang hari sa arena na may dalang exciting na balita. Inanunsyo niya ang isang bagong training method na tinawag na virtual reality kung saan pwedeng magsanay ang mga estudyante sa mga simulated na mundo. Sabik na sabik ang lahat sa pagtatapos ng VR facilities. Samantala sa cafeteria, inaalagaan at pinapakain ng mga kaibigan ni Blade si Ko. Napansin ni Blade na biglang tumaba si Ernest at walang preno niyang sinabi na pangit at mataba na raw ito. Agad siyang pinagalitan ng mga kaibigan niya dahil sa sinabi niya pero iginiit ni Blade na iba talaga ang itsura ni Ernest. Nasaktan si Ernest, napaiyak, tinawag si Blade na isang tanga at tumakbong palayo. Mula noon, pinagsabihan si Blade ni na Sophie at ng iba pang babae na wala siyang hiya at baka tapos na ang pagkakaibigan nila ni Ernest pero hindi talaga maintindihan ni Blade kung ano ang mali niyang nagawa hanggang makalipas ang 3 araw at hindi pa rin lumalabas ng kwarto si Ernest. Doon siya kinabahan at napagtantong baka tuluyan na niyang mawala ang kaibigan niya, kaya nagpasya siyang humingi ng tawad. Sumama ang mga babae dahil alam nilang clueless talaga si Blade. Nang ayaw pa ring buksan ni Ernest ang pinto. Sa pilitan silang pumasok. Madilim ang kwarto at nakita nilang nakasiksik si Ernest sa isang sulok habang umiiyak. Nag-aalala ang lahat pero biglang nakaamoy si Ko ng matamis at tumalon papunta kay Ernest. Binuksan ni Blade ang ilaw at laking gulat nila nang makita si Ernest na mas malaki pa ang katawan habang walang tigil sa pagkain ng matatamis. Umiiyak na ipinaliwanag ni Ernest na simula ng laban niya kay Ko, palagi siyang gutom at hindi niya mapigilan ang sarili sa pagkain ng desserts. Walang pakialam si Blade sa itsura niya at tinanong lang kung kaibigan pa rin ba ang tingin niya sa kanya.
Sinabi ni Ernest na nagtago siya dahil ayaw niyang may makakita sa kanya sa ganitong kalagayan, lalo na si Blade. Doon nakahinga ng maluwag si Blade pero pinilit siya ng mga babae na humingi ng maayos na tawad. Sinubukan ni Leonard na ipakita kung paano pero nasuntok lang siya palayo. Sa huli, sinabi ni Blade kay Ernest na hindi siya dapat mahiya sa hilig niya sa matatamis at pinaalala niyang palagi lang nandyan ang mga kaibigan niya. Unti-unting gama ng loob ni Ernest at kinaumagahan ay sinimulan na ni Blade ang weight loss training niya. Kahit hirap na hirap dahil sa sobrang timbang, nilabanan ni Ernest ang pagod gamit ang purong determinasyon, pero halos walang pagbabago kahit konti lang ang kinakain niya at isang oras siyang nagsauna. Nang tumapak siya sa timangan ay nabasag ito. Napagtanto niyang hindi uubra ang normal na paraan kaya nagpa siya siyang gumawa ng matinding hakbang. Kinabukasan sa arena, humingi siya ng tulong kay Blade. Hinugot niya ang demonic sword at inutusan si Asmodeus na lamunin ang katawan niya at bigyan siya ng kapangyarihan. Binalot ng apoy ang katawan niya at nabuo ang isang dambuhalang haligi ng apoy. Dali-daling dumating sina Sophie at ang iba pa, at ilang sandali pa ay lumabas si Ernest sa anyo ng isang nagliliyab na demonyo. Pinuri siya ni Asmodeus at tinanong kung ano ang gusto niyang sunugin gamit ang lakas na iyon. Sagot ni Ernest, ang taba niya. Nagulat si Asmodeus pero napagtanto niyang sa anyong iyon ay nasusunog ang 1,000,000 calories kada oras. Natuwa si Ernest dahil akala niya hindi na siya mag-e-effort ng ilang buwan pero agad siyang nanghina dahil sa sobrang lakas ng konsumo ng enerhiya. Bumagsak siya habang kumakalam ang sikmura at pumasok sa beast mode na gusto niyang kainin ang lahat pati mga kaibigan niya. Sumugod si Ernest pero ginamit ni Blade ang hinang bersyon ng special move niya at pinawi ang apoy gamit ang presyon ng hangin. Iniwang balik normal si Ernest. Inalo siya ni Blade at pinuri sa pagsusumikap niya, pero pagsapit ng gabing iyon, bumalik ulit si Ernest sa walang tigil na pagkain, at napagtanto ng lahat na hopeless case talaga siya pagdating sa diet. Ilang araw ang lumipas, nagpa-check up si Blade sa school doctor na nagsabing bumubuti na ang kalagayan niya pero binalaan siyang pwedeng ikamete niya kung gagamit siya ng lampas 30% ng tunay niyang lakas. Seryoso niyang tinanggap iyon at bumalik sa klase. Sa dani ipinakilala siya ng kaibigang si Claire sa isang mahiyain at nerdy na babae na si Maria. Naalala ni Blade si Maria sa laban kay Ko, ang estudyanteng sabog-sabog magpakawala ng fireball. Nahihiyang humingi ng pabor si Maria kay Blade, patayin daw siya kung sakaling mawalan siya ng kontrol. Narinig iyon ng mga kaibigan ni Blade at agad lumapit. Inamin ni Maria na hindi siya ganap na tao kundi kalahating demonyo. Matagal nang may hinala si Blade kaya mas naging kampante si Maria na ibahagi ang sikreto. Biglang nabasag ang tasa niya at nag-evaporate ang tsaa. Humingi siya ng paumanhin at sinabing nangyayari iyon kapag nawawala ang kontrol niya. Ipinaliwanag ni Maria na dati ay kaya niyang pigilan ang kapangyarihan niya pero simula ng laban kay Ko ay hirap na siya. Naisip ni Blade na ang spiritual power ng mga tao ang gumulo sa demon magic circuits niya. Sumang-ayon si Maria at sinabing kapag tuluyan niyang pinakawalan ang tunay niyang lakas, gusto niyang may pumihil sa kanya. Mag-isa na lang siya sa buhay dahil patay na ang mga magulang niya at wala na siyang tahanan. Nakiusap siya kay Blade na tulungan siya at pumayag si Blade kasama ang mga kaibigan niyang handang sumuporta. Dinala ni Blade ang lahat sa arena at inutusan ng mga kaibigan na maglatag ng pinakamalakas na magic barrier na kaya nila. Nagreklamo si Ernest sa paglabag sa rules pero binaliwala iyon ni Blade. Hinarap niya si Maria at hiniling na pakawalan nito ang lahat ng kapangyarihan niya. Nag-alinlangan si Maria, pero pinakalma siya ni Blade. Kahit ganoon ay tumanggi pa rin siya hanggang ikinwento ni Ernest kung paano siya nailigtas ni Blade mula sa demonyo niya. Dahil doon ay naglakas loob si Maria at isa-isang pinatay ang magic artifacts niya. Bawat isa ay nagpapahina ng kapangyarihan niya ng kalahati, at sa huli, inalis niya ang kwintas niya na nagbawas sa lakas niya hanggang 1/10 na lang ng tunay na potensyal. Biglang sumiklab ang kapangyarihan ni Maria at isang malakas na bugso ng hangin ang tumilapon kay Ernest bago pa man siya makalapit. Nagsimulang umungol at sumigaw si Maria habang sinasabing palabas na ang demonyo sa loob niya. Kalmado siyang kinausap ni Blade at sinabing magtiwala siya sa mga kaibigan niya at ilabas na ang lahat. Sa isang iglap ay tuluyan siyang nag-transform bilang isang demonyo at doon napagtanto ni Blade ang nakakatakot na katotohanan. Si Maria pala ang reinkarnasyon ng Demon King. Sa anyo niyang iyon ay tumawa siya at inutusan ng lahat na lumuhod sa harap niya. Agad na nag-transform si Ernest sa Fire Demon mode at sumugod, pero isang hampas lang ay pinatalsik siya ni Maria. Sinubukan ni Leonard na umatake pero parang langaw lang siyang itinabi ni Maria. Hindi umatras sina Sophie at Ko. Ginamit ni Sophie ang gravity magic para pigilan si Maria habang nag-transform si Ko bilang dragon at inipon ang fire breath niya.
Pero nahuli ni Maria ang atake ni Ko at ibinalik ito, tuluyang pinabagsak ang Dragon Girl. Nagliyab sa galit si Blade at sumugod kay Maria. Sinabi nitong wawasakin muna niya ang capital matapos niyang tapusin si Blade. Hinampas siya ni Blade gamit ang nakasuksok pa niyang espada. Kinutya siya ni Maria dahil akala niya hindi siya seryoso, pero agad niyang napansin na nagpipigil si Blade para hindi siya mapatay. Binalaan niya si Blade na lumaban ng seryoso o siya ang mamamatay, saka ginamit ang wind magic para ipukol siya sa magic barrier. Doon na hinugot ni Blade ang espada niya at muling umatake, pero lahat ng galaw niya ay sinangga ni Maria. Umatras ito sandali at gumanti ng matinding fire magic. Halos hindi na isalba ni Blade ang sarili at tuluyang nabasag ang espada niya sa lakas ng tama. Humanga si Maria na nakatayo pa rin siya. Nagising si Ernest at inabot kay Blade ang demonic sword niya. Kahit labag sa loob ay pumayag si Asmodeus na magsilbi kay Blade dahil sa utos ni Ernest. Napansin ni Maria ang espada at nasabik sa mas exciting na laban. Sinabi ni Blade na tatapusin na niya ito sa isang atake. Tinipon niya ang spiritual power niya at ibinuhos sa espada. Nanginginig si Asmodeus dahil hindi nito kayang saluhin ang sobrang lakas, pero sinabihan lang siya ni Blade na tumahimik. Pinag-isa ni Blade ang apoy ng demonyo at ang sarili niyang kapangyarihan at pinakawalan ng isang napakalakas na fire slash. Agad gumawa ng shield si Maria para salagin ito, pero nagsimulang mabasag ang depensa niya. Sa gitna ng pagkabigla ay tinanong niya kung sino ba talaga si Blade, at simple lang ang sagot nito, isa lang siyang ordinaryong estudyante. Tuluyang nabasag ang shield ni Maria at ang shockwave ng atake ay winasak ang barrier ng arena. Natapos ang laban at laking ginhawa ni Blade na walang namatay. Pero dahil sa sobrang lakas na ginamit niya ay nawalan siya ng malay at bumagsak. Kinabukasan, nagising si Blade sa ospital at agad siyang sinalubong ng doktor na may luha sa mata habang niyayakap ang dibdib niya at sinasabing muntik na siyang mamatay at kung nalate lang siya ng 1 minuto ay wala na siya. Pinagalitan siya dahil sinuwi niya ang pangakong hindi na isusugal ang buhay niya. Humingi ng paumanhin si Blade at tinanong kung kamusta ang lahat. Ngumiti ang doktor at sinabing ligtas ang lahat ng kaibigan niya. Pati na rin si Maria. Kinabukasan sa paaralan, napansin ni Blade na ang Demon King version ni Maria, na ngayon ay tinatawag na Mau, ay may napakaraming tagahanga na agad. Nang batiin niya ito, muntik na niyang tawagin si Blade na Great Hero, pero mabilis niya itong pinigil. Nagbiro si Mau na baka gamitin niya iyon para blackmailan siya, at nakiusap si Blade na huwag. Sinabi ni Mau na huwag na siyang tawaging Maria dahil isa na siyang ibang tao. Nang tanungin siya kung ano ang pangalan niya, sagot ni Mau na wala pa siyang pangalan at naglakad palayo. Napansin ni Blade kung gaano siya cast-friendly sa mga estudyante kaya nagpasya siyang kausapin ng hari kasama ang mga kaibigan niya. Sinabi ng hari na matagal na niyang alam ang tunay na identidad ni Maria at pinayagan pa rin siyang mag-enroll sa paaralan. Ipinaliwanag niya na ang nanay ni Maria ay tao at namatay na, habang ang ama niya ay ang Demon King na hindi alam kung nasaan ngayon. Bigla siyang nakaramdam ng flashback na alala ang Demon King, ang dati niyang kaaway. Makalipas, nakita nilang sikat si Mau at tinatawag na Mau ng mga estudyante. Nag-aalala ang mga kaibigan ni Blade na delikado siya, pero pinaalala ni Ernest na anak ng hari ang responsibilidad para sa kanya. Dagdag pa ni Mau na nakasil ang kanyang powers kaya para sa ngayon, ordinaryong babae lang siya at wala siyang magagawa kundi pumasok sa paaralan. Mukhang excited siya sa normal na buhay at maayos siyang nakikisalamuha kay Ernest at sa iba pang babae, pero natatakot pa rin si Ko at nagtatago sa likod ni Blade. Sinabi ni Mau kay Blade na handa siya sa rematch kahit kailan at pagkatapos ay umalis kasama ang mga bagong kaibigan niya. Nagtanong si Claire kung parang dalawa ang personalidad ni Maria at Mau. Tulad ni Sukuna at Itadori, at nag-aalala siya kay Maria dahil hindi siya nagpakita simula nang lumitaw si Mau. Pagdating ng gabi, matapos matulog ni Blade si Ko, narinig niya ang bintana niyang bumukas at nakita si Mau sa labas. Sinabi nito na gusto niyang mag-date. Hindi masyadong interesado si Blade pero dinala siya ni Mau at ipinakita ang buwan. Ipinaliwanag niya na palaging nakatingin pababa si Maria at hindi na-appreciate ang ganda ng buwan. Gusto niyang gawin ito ng iba. Nang tanungin ni Blade ang edad niya, sabi ni Mau na naging aware siya 5 taon na ang nakalipas pero ayaw niyang tratuhin na parang bata. Sinubukan niyang ipakita ang kanyang pagkababae pero nang hindi nag-react si Blade, napabuntong hininga siya at sinabi na nasa paaralan siya dahil may attachment siya sa Great Hero na tinalo siya. Hinahangaan niya si Blade sa lakas niya kahit mas mahina na ngayon. Umupo siya sa tabi niya, hawak ang kamay niya at nag-confess ng attraction, at inulit na hindi pa rin niya lubos na naiintindihan ang nararamdaman niya pero gusto niyang maraming oras na makasama si Blade. Iminungkahi ni Blade na pumunta na lang sa arena at mag-train kaysa pag-usapan ng komplikadong love stuff.
Sabi ni Mao na hindi pa siya pwede lumaban at hindi pa niya maalis ang magical necklace na nagre-restrain sa powers niya. Ipinakita niya na nagtatago ang consciousness ni Maria sa loob niya para mapanatiling sealed ang powers. Gusto ni Blade na malaman pa ang tungkol kay Maria. Ipinaliwanag ni Mao na kahit mahiyain si Maria, marami siyang naiipong negatibong emosyon, naranasan ng diskriminasyon at bullying mula sa mga tao dahil demon siya. Habang naniniwala ang ina niya sa ama, hindi nagawa iyon ni Maria. Nang mamatay ang ina niya, nalito si Maria at nagtanong kung mabuti ba ang ama niya, kalaunan sinisi niya ito sa mga nangyari sa kanya. Sabi ni Mao na siya ay ipinanganak bilang alter ego para tulungan si Maria makalabas sa mental trauma at maaaring hindi na muling bumalik si Maria para kontrolin ang katawan niya. Ilang araw ang lumipas, dumating si Elisa, kaibigan mula sa Nerd Club, sa grupo ni Blade na may nakagugulat na balita. Sinabi niya na ang necklace ni Mao ay hindi silang artifact kundi recording device na may mensahe mula sa nanay ni Maria. Naaalala ni Mao na binigay yon sa kanya ng ina niya. Binalaan ni Elisa na kung patutugtugin ang recording, maaaring bumalik si Maria o tuluyang mawala si Mao. Interesado si Mao sa panganib at pumayag. Pinatakbo ni Elisa ang necklace at lumitaw ang hologram ng Demon King. Ama ni Maria. Humingi ito ng paumanhin sa asawa niya sa pag-iiwan, ipinaliwanag na kailangan niyang labanan ng isang makapangyarihang kaaway at hindi maaaring isali ang asawa habang buntis. Hiningi niya na ipaalam sa anak kapag lumaki na mahal niya ito at baka mamatay siya agad. Matapos ang mensahe, umiyak si Mao. Inamin niyang halos hindi na niya makontrol ang katawan niya at malapit nang bumalik si Maria. Hiningi ni Mao na sabihing tawagin si Maria para tulungan siyang bumalik at huwag mag-atubiling mawala si Mao kung kinakailangan. Sabay-sabay nilang sinigaw ang pangalan ni Maria. Lumuhod si Mao at muling nagpakita si Maria. Pinaalalayan ni Claire at Elisa si Maria at laking ginhawa ng lahat na bumalik siya. Nakakagulat, hindi nawala si Mao dahil gusto ni Maria na makasama siya. Ilang sandali pagkatapos, nagkaroon ng laban sa arena sina Blade at Maria. Nang alisin ni Maria ang salamin at pababa ang buhok, muling nag-transform bilang Mao. Labis ang laban, at sa huli, nanalo si Blade habang sabik na nag-cheer ang mga kaibigan nila. Habang pauwi, nakita nila ang isang kariton na naipit sa ilalim ng gate. Sinabi ni Ernest sa may-ari na gamitin ang highway at napagtanto na siya ay isang centaur na si Dayon. Nakilala rin siya ni Blade at tinawag sa pangalan pero pinigilan niya ito na ibunyag ang sikreto niya. Ipinakilala ni Dayon ang sarili bilang kaibigan ni Blade at inalok ng mga babae na tulungan siya sa kargamento. Masayang tinanggap ni Dayon at nalaman nilang ipinapadala niya ang mga goods sa hari. Pinasalamatan siya ng hari at itinalaga bilang guro sa Hero Academy. Nagulat si Ernest pero sinabi ng hari na dapat kumonsulta kay Blade tungkol sa kakayahan ni Dayon. Nag-alala si Blade baka aksidenteng may bulalas ang sikreto niya. Sa unang araw ni Dayon bilang guro, gusto niyang magpakitang gilas. Inayos niya ang malalaking cubes ng enchanted iron at sumugod gamit ang lance. Nadaig ng kanyang atake ang metal at natunaw ito bilang lava. Namangha ang mga estudyante. May ilan na naisip pa ang mga epic anime battles. Matapos gawing lava ang blocks, idineklara ni Dayon na nagsimula na ang klase. Ipinakilala ang sarili bilang Dayon the Demon Spear, General ng Cavalry Troops. Nagulat ang lahat at naisip ni Ernest na baka may koneksyon si Dayon, Blade, at ang Great Hero. Naramdaman rin ito ni Mao at ng iba pang babae at sinubukan kausapin si Dayon. Sa sauna, binigyan nila siya ng plot massages at body wash. At bago niya masabi ang anumang lihim, biglang pumasok si Blade sa kwarto ng mga babae. Natarante si Ernest, iniisip ng isa sa mga babae na parang 5 taong gulang ang isip ni Blade at ipinakita sa kanya ang nasa ilalim ng towel. Pero hindi siya nagulat. Biglang sinabi ni Dayon na talagang 5 taong gulang si Blade noong unang makilala niya. Bago pa man siya makapagpigil, nagpatuloy si Dayon. Pumasok silang lahat sa pool at ikinwento niya ang kanyang kwento. Ipinaliwanag na noong una niyang makilala si Blade para siyang maliit na rakon at sinubukang kainin siya, inisip na siya ay kabayo. Ipinakita niya ang kagat na iniwan ni Blade. Nagpatuloy si Dayon na nagsanay siya ng maraming taon, sumali sa party ng Great Hero at hinayaan pa si Blade na sakyan siya sa laban. Naiinis siya na hindi siya pinayagan ng hero na sumama sa huling laban kontra Demon King. Inisip niya na hindi siya sapat na malakas kaya patuloy siyang nagsanay. Ilang araw ang lumipas, naglalakad pa uwi sina Blade at Ernest mula sa market. Kuryoso si Ernest tungkol sa nakaraan ni Blade kay Dayon at nagsimulang magtanong. Bago pa man makasagot si Blade, may napansin silang malaking ibon na lumilipad sa ibabaw ng lungsod. Namangha si Ernest dahil bihira itong makita dito. Tinangka ni Blade na pakalmayan siya na hindi ito makakasama. Pero nagkamali siya nang biglang sumugod ang ibon sa isang gumagalaw na kariton.
Nagkagulo at nagsigawan ang lahat. Inabot ni Ernest ang espada niya pero sinabi ni Blade na manahimik at itaas ang mga kamay para ipakita sa ibon na hindi sila banta. Saka umakyat ang ibon at nakipagkita sa partner nito sa kalangitan. Nagtataka si Ernest dahil bihira ang sacred birds na umatake sa tao. Napansin ni Blade na sa kariton lang sila interesado, hindi sa tao, at may ideya na kung sino ang nasa likod nito kaya iminungkahi niyang pumunta sila sa hari. Nagmadali silang pumunta sa opisina ng hari. Galit na tinanong ni Ernest kung bakit inatake ang lungsod. Nagpanggap ang hari na hindi niya alam ang pinag-uusapan, pero iginiit ni Blade na dapat magsabi siya tungkol sa laman ng kariton na dinala ni Dayon. Inamin ng hari na isang sacred bird egg ang nasa kariton. Galit na tinanong ni Blade kung paano niya nagnakaw ng itlog mula sa mga ibon. Pumasok ang assistant ng hari at ipinaliwanag na ang itlog ay kailangang ilagay sa mataas na lugar at ilantad sa papalubog na araw para mapisa. Sabi ng hari, ang mga magulang ng ibon ay baguhan at hindi alam kung paano tama ang pagpisa ng itlog, kaya ang tunay na layunin niya ay subukin ang kanyang mga estudyante na harapin ang sacred birds bilang hamon. Inatasan niya sina Ernest at Blade na puksain ang itlog upang patunayan na tunay silang bayani, at ang pinakamainam na oras para mapisa ito ay bukas ng gabi. Kinabukasan, nagtipon ng lahat ng estudyante. Si Blade, bilang leader, ipinaliwanag ang misyon, distraction lang ang layunin sa mga sacred birds. Hindi talunin ang mga ito. Kailangang itago ang itlog buong araw at gamitin ang improvised elevator para iangat ito sa paglubog ng araw. Hinikayat niya ang lahat na maniwala sa sarili. Nagbigay ng senadorya si Ernest para simulan ang operasyon. Pumasok ang mga estudyante sa lungsod habang nagdudulot ng gulo ang mga ibon. Umakyat si Leonard sa pader para umatake ngunit napalampas at nahulog. Sinubukan ni Jessica at ang kaibigan niyang umatake sa isa sa mga ibon, pero nahirapan at kinailangan ng tulong para ipagtanggol ang sarili, kaya umatras sila, napagtanto na mas inis pa nila ang mga ibon. Dumating si Blade kasama ang iba pang estudyante. Sinubukan nilang atali ang ibon gamit ang iron ropes na nakakabit sa mga gusali, pero sobrang lakas ng ibon at lumipad. Hinayla pa ang mga gusali. Ang pangalawang ibon ay nanatiling aktibo. Sumugod si Mau gamit ang fire blast, pero walang epekto. Hiniling ni Blade kay Maria na hayaan si Mau ang kontrolin. Gumamit si Mau ng lightning strike pero kulang pa rin. Nag-transform si Ernest sa flame demon at sumugod na may malakas na tama, pero naubos agad ang enerhiya at bumagsak sa isang kafe para kumain at makabawi. Napanatili nilang nakahiwalay ang mga ibon hanggang sa gabi. Habang inaangat ang itlog, nasira ang elevator sa kalagitnaan. Bumalik ang isa sa ibon at hinanap ang itlog, nagkaroon ng panik. Sinabi ni Sophie kay Blade na siya na lang ang magdala ng itlog habang sila ay haharap sa ibon. Naalala ni Blade ang mga kasama niya sa digmaan na nagsakripisyo rin ng ganito, at tinulungan siya ni Ernest na magtiwala sa kanila. Nahirapan si Blade na umakyat sa tower, halos maubos ang lakas. Dumating si Dayon at inalok ng tulong, dinala niya si Blade at ang itlog sa tuktok. Sinubukan ni Blade na iangat ang itlog pero mabigat. Kaya ginamit ni Dayon ang lakas niya para dalhin silang pareho. Nailagay nila ang itlog sa pugad bago lumubog ang araw. Pinuri ng hari si Blade at tinawag na bayani, pero sinabi ni Blade na hindi na niya itinuturing ang sarili na bayani. Lumapit ang pangalawang ibon, at halos maubos si Blade. Pumunta ang hari at sinabing siya na ang susunod, at kinausap ang mga ibon, ipinaliwanag na isang sacred bird ang minsang nagligtas sa kanya kaya nais niyang magbayad ng utang na loob. Dinestract siya ng assistant ni Blade. Sumugod ang ibon at nahulog ang hari sa gilid. Sinuportahan ni Blade ang itlog habang sumugod ang ibon sa kanya. Interbensyon ni Sophie gamit ang kapangyarihan niya para pigilan ang ibon. Ginamit ni Blade ang espesyal niyang galaw para itaboy ang ibon. Pareho silang nahirapan sa pagod. Habang tumatama ang liwanag ng papalubog na araw sa itlog, nagsimulang mapisa. Lumitaw ang kambal na ibon at agad na imprinta sa kanila si Blade bilang magulang. Hindi ganap na natuwa si Ernest at nagbiro si Ko na ngayon ay mas matandang kapatid siya. Ilang araw ang lumipas, natutong lumipad ang mga batang ibon at nagdesisyon sina Blade, Ernest, at Ko na isakay sila. Nahihirapan si Ernest kontrolin ang ibon habang si Blade ay madali lang hawakan ng kanya. Sumama rin si Ko at pinanood ng mga magulang na ibon mula sa mataas na tower. Tumawa si Blade, sabay sabi na marami na siyang bagong kaibigan. Hindi nagtagal, natapos ang bagong virtual reality training facility. Excited ang lahat at pinasok sila sa isang realistic battle royale game. Naglakad si Blade mag-isa sa madilim na kastilyo, may espada na may virtual na dugo mula sa mga kaibigan na kinailangan niyang talunin. Natagpuan niya si Sophie, sabik na harapin siya ng buong lakas. Sumugod si Sophie gamit ang kapangyarihan niyang itigil ang oras at nagpakawala ng serye ng malalakas na suntok.
Pero nang bumalik ang oras, nagulat siyang walang sugat si Blade. Ipinaliwanag ni Blade na ginamit niya ang espesyal na teknik para patibayin ang katawan bago ginamit ni Sophie ang kapangyarihan. Mabilis na hinawakan ni Blade ang leeg ni Sophie, pininid sa pader, at tinusok siya na nagdulot sa virtual death at logout ni Sophie. Galit si Blade at tumawag sa hari, hinihingi ang wakas ng kalokohan. Lumabas ang hari sa screen, tumatawa at sinabing lahat ay virtual reality lamang, kaya walang kailangang pigilan. Habang naglalaho at naglo-logout ang mga natalong player, ipinakita ng hari na layunin ng exercise na sino ang huling nakatayo. Sa ibang lugar, mabangis na nakipaglaban si Naku at Mao, parehong ginamit ang buong lakas at parehong namatay sa virtual world at nag-logout. Binago ng hari ang settings at sinabi na ang huling tao ay magkakaroon ng kontrol sa VR system. Nasa isang candy cottage si Blade sa bagong game setting. Inatake ni Leonard si Ernest, pero brutal niyang natalo ito. Parang may possession si Ernest, winasak niya si Leonard at nagtawa na parang baliw, pagkatapos ay nakatutok kay Blade, sinabing siya ang susunod na target. Samantala, sina Claire at Jessica ay may tag team match laban sa ilang lalaki. Nagtiwala ang mga lalaki na hindi sila matatalo, pero nagulat at natalo sila. Habang nagdiriwang sina Claire at Jessica, dumating si Ernest. Hindi pinapansin ng iba at nakatutok kay Blade. Inamin niya na gusto niya ang thrill ng laban at si Blade ang ultimate goal niya. Naalala ni Blade ang pangako na pipigilan si Ernest kung mawawala siya sa sarili, kaya nagdesisyon siyang kumilos. Hinugot ni Blade ang espada at gumawa ng whirlwind ng blades, tinamba si Ernest bago siya makarating. Panalo si Blade sa game at nag-log out, nakitang nagtipon ng mga kaibigan sa totoong mundo. Lumabas ang hari, tumatawa at sinabing ayon sa hula. Ganap ang resulta. Habang karamihan ay hindi nagulat sa panalo ni Blade, si Ernest ay nasa sulok, umiiyak dahil hindi siya makapaniwala na nawala siya sa kontrol. Tinukoy ni Blade ang creepy behavior niya, nagalit siya. Tumawa ang hari, pinupuri ang galing ng plano, pero nagalit si Ernest, sinabing marami silang unnecessary na hirap. Samantala, pumunta si Blade sa VR controller para kuhanin ang premyo. Nagpasya siyang ilagay ang data para sa pinakamalakas na monsters. Binalaan siya ng hari na baka sobra ito, pero hindi pinansin ni Blade at ikinabat ang hari sa VR system. Natutulog ang hari at sinabi ni Blade sa assistant na patuloy na i-revive siya kahit ilang beses mamatay hanggang maubos ang pondo. Nagising ang hari na napapalibutan ng mga nakakatakot na monsters at na-realize niyang malaki ang problema niya. Pagkatapos nun, naupo si Blade kasama ang kanyang mga kaibigan para mag-lunch, pero halata ang lungkot ng dalawang lalaki matapos silang matalo. Napansin ni Ernest at tinanong kung ano ang problema. Ipinaliwanag ni Blade na pinanood niya ang laban at nakita niyang mas gumaling ang mga babae, samantalang ang mga lalaki ay naging tamad at nagbaba ng guard. Nasaktan ng mga lalaki sa tuwirang salita ni Blade kaya umalis sila sa cafeteria nang hindi kumakain. Inisip ni Blade na para sa kabutihan nila ito, pero buong araw silang malungkot. Nang gabi, nagpasya si Blade na kausapin sila. Tinanong niya kung bakit sobrang bigat sa kanila ang matalo sa mga babae. Inamin ng mga lalaki na crush nila sina Jessica at Claire, kaya mas masakit ang pagkatalo. Nalito si Blade dahil hindi niya maintindihan ang crush o romantic love kahit ipinaliwanag nila. Pumasok si Ko at nagmungkahi na kung sobrang iniintindi nila ito, mas mabuti na mag-focus silang maging mas malakas. Ipinaliwanag niya na gusto ng mga babae ang malalakas na lalaki. Pumayag ang mga lalaki at nagtaka kung paano magiging mas malakas. Sinabi ni Ko na dapat silang mag-training kay Blade na makakatulong sa kanila. Samantala, nag-night out ang mga babae. Nag-aalala sina Claire at Jessica sa mga lalaki, hindi maintindihan kung bakit iniiwasan sila pagkatapos lang ng isang pagkatalo. Sabi ni Claire, baka dapat silang matalo intentionally para maboost ang ego ng mga lalaki, pero pumayag silang lahat na masamang ideya yon. Sumama si Ko at iminungkahi na mas maging malakas pa ang mga babae para ma-impress ang mga lalaki. Hindi interesado ang mga babae sa pagpapa-impress, kaya nagtanong sila kung paano mapapawi ang damdamin ng mga lalaki. Iginiit ni Ernest na hindi pwedeng padalos-dalos silang manalo, kaya nag-volunteer siyang i-train ang mga lalaki. Kinabukasan, sinimulan ni Blade ang intense training program, pinalalapit ang mga lalaki sa kanilang limitasyon. Dumating ang araw ng rematch, nag-login ang mga lalaki sa VR game, determinado na manalo at i-confess ang feeling sa crushes nila. Nagtipon ng lahat para manood, si Blade at Ernest ang referees. Nagsimula ang laban, umatake sina Jessica at Claire. Nadepensa ng mga lalaki ang mga strike at ginamit ang spiritual energy para itulak sila pabalik. Tinanong ni Ernest si Blade kung siya ang nagturo ng paggamit ng spiritual energy, sagot ni Blade na pinapa-realize lang niya na unconscious nilang nagagamit yon.
Isa sa mga lalaki ay gumamit ng wind magic para itulak si Jessica, at ang isa naman ay sinubukang tapusin siya, pero na-counter gamit ang fire magic. Tinanong ni Blade kung si Ernest ang nagturo kay Jessica ng fire magic, at kinumpirma nito na lahat ng babae ay nag-training sa kanya. Tinamba ni Claire ang isa sa mga lalaki gamit ang mabigat na mace. Habang si Jessica ay pinatigil ang isa bago hampasin gamit ang Thunderbolt, tapos ang match. Pagka-log out, nagkamayan at tinanggap ng mga lalaki ang pagkatalo, nangakong magiging mas malakas. Ibinunyag din na Claire at Jessica na nag-training lahat ng babae para turuan silang labanan. Nagreklamo ang mga lalaki na unfair, kaya iginiit ni Ernest na na-train din sila ni Blade. Mas lalo siyang nagalit nang marinig ang plano ng mga lalaki na i-confess sa mga babae pagkatapos manalo, tinanong kung hindi pwedeng mag-confess maliban kung sila ang mas malakas. Tumingin siya kay Blade na clueless pa rin at nagsimulang umiyak, sinasabing unfair. Ilang araw pagkatapos, nakakita ang mga babae ng cute na robot sa school grounds. Nagtipon sila, curious dahil bago ang ganitong robot. Tinanong ni Ernest kung ano ito at bakit nandyan. Biglang nag-project ang robot ng imahe ni Blade. Samantala, nagtatraining si Blade ng aura, at nang tumalon si Ku, natulak siya. Tinanong niya kung ano ang ginagawa, sagot ni Blade na pinapalakas niya ang katawan at aura para magamit ang totoong kapangyarihan. Dumating ang mga babae kasama ang robot, agad na inatake ni Blade. Galit si Ernest dahil sinira niya ang robot na naghahanap kay Blade at naiinis ang iba dahil nawala ang bagong robot friend. Ipinaliwanag ni Blade na ang robot ay tinatawag na Guardian at kaya nitong mag-self-repair kahit ilang beses sirain. Habang inis ka ng robot si Ernest at nag-update ng system, biglang nag-transform sa female cyborg. Tinanong niya si Blade kung gusto niya siya, sabi niya pinrograma ang sarili para magustuhan siya at protektahan. Sa halip na sumagot, inatake ni Blade at paulit-ulit sinira hanggang tuluyang nawala. Galit si Ernest dahil sinaktan niya ang babae, pero sinabi ni Blade na mabilis lang itong mag-restore. Nasa tingin niya ay problema. Tulad ng hula niya, bumalik ang cyborg girl, at bago niya matapos sirain, pinigilan siya ni Ernest. Sabi ng cyborg girl na ini-order siyang patayin si Blade at nagko-collect ng data. Tinanong ni Claire kung gusto ng cyborg sumali sa klase, pero tumanggi ito, sabi hindi siya program para doon. Binalaan niya si Claire na kung hadlangan siya, mapapatay din ito. Hindi alintana ni Claire, sinabing pwede matuto ang cyborg. Pinangalanan niya itong Ayana matapos basahin ang code sa dibdib. Inalok ni Claire na tulungan si Ayana sa strategies para talunin si Blade, pumayag si Ayana at nagkamayan sila. Nagkaroon ng meeting tungkol sa pagtalo kay Blade na nandoon mismo. Tinanong ni Ernest kung bakit gustong patayin ni Ayana si Blade, sagot niya dahil pumasok sa bahay niya at pinabagsak siya ng paulit-ulit. Tinawag si Blade na molester, pero ipinaliwanag niya na nakipaglaban lang siya sa robot na nagbabantay sa library para makuha ang importanteng info tungkol sa demon na si Asmodeus para kay Ernest. Namula si Ernest at na-realize na ginawa niya iyon para sa kanya, pero sabi ni Ayana, nakapasok siya at sinira siya ng paulit-ulit bago iyon. Tinawag siya ng mga babae na enemy of womankind at lumabas si Blade na malungkot. Sinundan siya ni Sophie at ipinaliwanag niya na pumasok lang sa library para sa mahalagang dahilan. Idinagdag niya na ang Guardian robots ay may spirit sa ibang lugar, kaya hindi sila namamatay kahit sirain ang katawan. Sa classroom, confident na sinabi ni Elisa na hindi kayang talunin ni Ayana si Blade ng todo dahil hindi siya mag-hold back dahil kaya niyang mag-heal endlessly. Namula si Ernest, inamin na ruthless talaga si Blade. Ipinaliwanag ni Ayana na nag-transform siya sa human woman para baka mag-hesitate si Blade. Natuwa sina Ernest at Claire sa tactic pero pinutol ni Elisa at sinabi may plano siya para talunin si Blade. Sinabi niyang ilagay ang soul ni Ayana sa katawan niya para mas mababa ang chance na atakihin siya ni Blade ng todo. Kinabukasan sa arena, naghahanda si Blade at Ayana para sa kanilang labanan. Handang sirain ni Blade si Ayana, pero ipinaalam sa kanya nito na na-disconnect na ang koneksyon niya sa server, ibig sabihin ang kanyang kaluluwa ay nasa katawan na at hindi siya makakahil kung masisira. Nagulat si Blade nang malaman niyang hindi na immortal si Ayana. Agad na umatake si Ayana gamit ang buong kapangyarihan, pinabagsak si Blade sa pader. Nilate niya ito, tinatanong kung lalaban pa ba siya. Handang tapusin ni Blade si Ayana gamit ang kanyang special move, pero napagtanto niyang hindi siya nag-guard at mamamatay kung tatamaan. Kaya gumamit siya ng mas mahinang wind pressure attacks gamit ang kanyang mga kamay, ngunit hindi sapat iyon para talunin siya. Ramdam ni Ayana ang pagkakataon at umatake gamit ang 1,000 Years of Death mula sa harap, pinilit si Blade sa lupa at pinabagsak ang sahig ng arena sa ilalim nila. Namangha ang lahat sa galing ni Ayana. Humingi si Blade na medyo magpabagal siya, nagrereklamo na hindi siya nabibigyan ng pagkakataon gamitin ang kanyang less powerful attacks.
Ngumiti si Ayanna at sinabing dapat sumuko na siya bago lalong mapahiya. Tumanggap ng pagkatalo si Blade at nag-alon ng cheers ang buong paaralan. Natuwa si Ayanna sa atensyon at gusto pa nito. Pagkatapos ng laban, pumunta sila sa cafeteria. Hirap kumain si Ayanna at ipinaliwanag na kahit kaya niyang gawing enerhiya ang pagkain, hindi niya talaga gusto kumain. Sabi ni Elisa, baka nawala ang motivation ni Ayanna matapos talunin si Blade. Hinikayat si Claire si Ayanna na ibahagi ang kanyang problema sa mga kaibigan. Ipinaliwanag ni Ayanna na dati, nakakakuha siya ng bagong task mula sa mother system tuwing ganitong oras. Kumonekta siya ulit sa server para kausapin ang kanyang ina pero tumanggi ang ina dahil iniwan niya ang tungkulin at tumakas ng walang pahintulot. Inamin ni Ayanna na insecure siya kapag walang master at humiling kay Blade na maging bagong master niya. Sa kabila ng damdamin nito, tumanggi si Blade. Nagbabala si Ayanna na kung hindi siya makakahanap ng master, magse-self-destruct siya dahil may self-destruct feature ang Guardians para hindi sila sumobra kapag wala ng utos. Nagpanik ang lahat at sinuri ni Elisa ang system ni Ayanna. May 3 araw na lang bago siya sumabog. Walang magawa, pumayag si Blade maging master ni Ayanna para maiwasan ang pagsabog. Kinabukasan, habang naglalaro si Blade kasama si Ku sa hardin, dinala ni Ayanna ang pagkain na ka-maid uniform. Sabi ni Blade, hindi kailangan ng outfit, sagot ni Ayanna na susuklayin niya ito sa susunod. Sabi ni Blade, parang nawala ang kanyang kalayaan dahil sa kanya. Biglang dumating si Sophie na may sama ng loob. Tinanong ni Blade kung gusto niyang magsalita. At nagtanong siya kung command yon. Nang sabihin ni Blade na oo, nagselos si Ayanna, gusto rin niyang i-command ng kanyang master. Lalo pang nagalit si Sophie, inakusahan si Ayanna na pinalitan ng pwesto niya at kinokopya ang mga katangian niya tulad ng expressionless face at ang pangangailangang i-command. Nagsimula silang mag-away at nag-challenge sa isa't isa para malaman kung sino ang mas karapat-dapat magsilbi kay Blade. Kinabukasan, nagpakita si Sophie na may cat ears para makuha ang atensyon ni Blade. At sumunod si Ayanna na may bunny ears. Gusto ni Blade na walang gulo kaya sinubukang i-ignore sila. Nagdesisyon ng mga babae na magkaroon ng staring contest para maresolba ang rivalry. Nag-challenge sila sa isang laban pero pinigilan ni Blade bago magamit ang kanilang kapangyarihan. Determinado, sinundan nila siya sa bathhouse at gusto pang bantayan siya habang natutulog. Napagod si Blade at sinubukang matulog habang nagbabantay sila. Habang nagbabantay, na-realize ni na Sophie at Ayanna na hindi matatapos ang laban nila agad. Inamin ni Ayanna na gusto niya ang rivalry dahil may kaibigan siya, dati, mag-isa lang siya, nagbabantay sa library at si Blade lang ang bumibisita. Sabi ni Sophie, tinulungan siya ni Blade na makakonekta sa mundo. Pareho nilang inamin na gusto nila ang pakikipagkompetensya at naging magkaibigan. Sa kalagitnaan ng tulog ni Blade, narinig niya ito at natuwa. Ilang araw pagkatapos, habang nag-lunch, napansin ni Blade ang kakaiba kay Ayanna at hiniling na ipakita ang self-destruction timer niya. Ipinakita ni Ayanna at nakita niyang nagpapatuloy pa rin ang countdown. Napagtanto ni Blade na hindi sapat ang pagiging human master lang at may 28 oras na lang bago mag-self-destruct si Ayanna. Tinanong niya kung ano ang gusto niyang gawin, sabi ni Ayanna, gusto niyang makasama ang lahat sa natitirang oras at pagkatapos pumunta mag-isa para sumabog. Nagdesisyon ng lahat na magpa-farewell party para kay Ayanna. Sabi ni Sophie, enjoy niya ito. Nagkaroon ng show at natuwa si Ayanna, pero nawawala si Blade sa party at hindi siya makita ni Ernest. May 1 minuto na lang, pumunta si Ayanna sa arena para mag-self-destruct. Naglagay siya ng barrier para protektahan ng mga kaibigan at nagpasalamat kay Sophie at sa iba. Sabi niya, naging mas human siya dahil sa pagkakaroon ng kaibigan. Nagpaalam siya, may luha sa mata, at hiningi na huwag kalimutan siya at sabihin goodbye kay Blade. Pagdating ng countdown sa 0, lahat ay naghanda sa pagsabog, pero wala. Naguluhan sila nang pumutok ang malakas na hangin sa sahig at lumitaw si Blade. Tanong niya casually kung tapos na ang party. Hinayla siya ni Ernest at tinanong kung nasaan siya. Ipinaliwanag ni Blade na binisita niya ang mother system at nakumbinsi itong tanggapin muli si Ayanna. Kinumpirma ni Ayanna na naibalik ang koneksyon sa mother system, ibig sabihin hindi na siya magse-self-destruct. Lahat ay huminga ng ginhawa, at tiningnan ni Ayanna si Sophie para sa payo. Sabi ni Sophie, alam na niya, at umiyak si Ayanna habang niyakap si Blade. Ilang araw pagkatapos, nagkaroon ng battle royale ang mga estudyante para subukan ang kanilang kakayahan. Tuloy-tuloy na nanalo si Blade sa lahat. Si Leonard lang ang natira, kumpiyansa na kaya niyang lumaban. Gumawa siya ng shield para i-block ang atake ni Blade habang umatake gamit ang drill lance. Nagsigawan ng lahat para kay Leonard, hinihintay ang signal ni Ernest. Nagtataka siya kung paano siya nakatayo pa.
Unti-unti nang nawawala ang kumpiyansa ni Leonard pero nang marinig ang pagsuporta ni Maria at ng iba, naglakas loob siya at umatake kay Blade. Madali itong na-dodge ni Blade at agad na natalo. Umalis ang lahat sa arena na disappointed. Pero hindi masyadong nadismaya si Leonard dahil nagmadali si Ernest sa launch. Naluha si Leonard. Inabot ni Blade ang kamay niya at habang tumatayo, tumawa siya ng malungkot, inamin na walang pag-asa laban kay Blade. Pinapanood ni Maria mula sa malayo, nag-aalala. Gabi yon, iniisip ni Leonard na hindi niya kayang talunin si Blade pero gusto pa rin niyang ma-impress si Ernest. Sinimulang ayusin ang lance niya para sa susunod na laban. Kinabukasan, habang nagpapahinga sa parke, nilapitan siya ni Maria at tinanong kung bakit malungkot pa rin siya kahit natalo. Sabi niya, hindi niya maiintindihan. Inamin ni Maria na mahirap laging pangalawa kay Blade at gusto niya balang araw makasama siya dahil sa kakayahan niya. Tinanong ni Leonard kung gusto ni Maria si Blade pero nahihiya itong sumagot na bilang rival lang niya siya nakikita. Mas magaan ang loob ni Leonard pagkatapos ng usapan, nagpasalamat kay Maria. Humingi ng paumanhin si Maria sa pakikialam pero sabi niya, ayaw niyang makita siyang sobrang down. Nangako si Leonard na talunin si Blade para makuha ang atensyon ni Ernest. Biglang lumitaw si Elisa at sinabi sa kanila na ang pag-asa lang ay hindi makakatulong talunin si Blade. Sabi niya, may plano siya na maaaring gumana kahit may power difference. Kinabukasan, nagbuo ng grupo ang mga kaibigan ni Blade para mag-isip ng paraan para talunin siya na si Leonard ang pinuno. Sabi niya, gusto ng lahat na talunin si Blade. Kahit ano pa man ang dahilan nila. Hindi sumang-ayon sina Sophie at Cook, sinabing masaya na sila basta masaya si Blade. Tinanong ni Leonard kung may ideya ang iba. Sabi ni Jessica, subukan nilang atakihin si Blade habang natutulog at iminungkahi ni Claire na lasunin siya. Sabi ni Ernest, duwag yun, pero iginiit ni Elisa na hindi, inihambing niya si Blade sa isang puwersang hindi matatalo at kailangan nilang gamitin kahit anong trick para manalo. Gusto ni Ernest na harapin si Blade ng diretso gamit ang mga armas na hindi siya sanay. Pero hindi sumang-ayon si Claire. Sabi ni Leonard, dapat subukan nila lahat ng plano. Idineklara niya ang gyera kay Blade. Kinabukasan, hinarap ni Ernest si Blade sa isang lance duel. Hiniram niya ang lance ni Leonard, iniisip na makakakuha siya ng advantage pero madaling winasak ni Blade ang lance at nasaktan si Leonard. Si Jessica naman ang sumunod, sinubukang pumasok sa kwarto ni Blade sa gabi para ambushin siya pero binantayan siya ni Ayanna at pinigilan bago pa man siya makagawa ng anuman. Kinabukasan, tinanong ni Jessica kung bakit pinigilan siya ni Ayanna kung kasama naman nila sa team. Sabi ni Ayanna, nakaprogram siya para ipagtanggol ang kanyang master. Sumunod si Leonard na hamanin si Blade pero binalaan siya nito na hindi pa handa ang lance niya. Hindi pinansin ni Leonard ang babala at ginamit ang lance ngunit mabilis itong winasak ni Blade. Sinubukan naman ni Maria na ambushin si Blade sa launch pero natalo rin siya nang hindi man lang napapansin. Hinamon si Blade ni Sophie sa isang patas na laban pero agad siyang natalo, kasunod si Claire. Dalawang lalaki ang nagdesisyon na mag-team laban kay Blade pero sumuko bago pa magsimula. Sinubukan ni Ko na umatake, pero sinimulan siyang pakainin ni Blade. Nang ihagis ni Maria ang mga weights, nahuli lahat ni Blade. Hinamon si Arnold si Blade sa rock paper scissors, pero panalo siya sa bawat round hanggang sa sumuko si Ernest na may injury sa palso. Sinubukan niya ang endurance contests, pero hindi siya naapektuhan ni Blade. Naiinis si Ernest at sinabi na kailangan nila ng mas maraming trick para talunin si Blade. Sabi ni Leonard, mas mabuting mag-focus sila sa pagpapalakas para makaharap si Blade ng patas, pero tumanggi si Ernest, sinabing gagawin niya ang lahat para sumuko si Blade. Naisipan ng mga kaibigan niya ang ideya, naalala nila kung paano natalo si Blade noong lumaban kay Ayanna. Napagtanto nila na kung may hostage, hindi makakakilos ng buong lakas si Blade at tatanggap ng pagkatalo para iligtas ang iba. Nag-atubili si Leonard, ayaw bumaba sa ganoong level, pero iginiit ni Ernest at pumayag siya ng reluctantly. Kinabukasan, habang nagtuturo ang doktor tungkol sa mahihinang bahagi ng katawan ng tao, napansin ni Blade na nawawala sina Leonard at ang dalawang lalaki. Sinubukang iliga siya ni Ernest at ng mga babae, pero biglang pumasok ang mga lalaki sa classroom na may cheap Halloween masks. Sinabi ni Ernest na sila'y terrorist, pero hindi alam ni Blade ang ibig sabihin. Ipinaliwanag ni Sophie na ang terrorists ay mga taong gumagamit ng karahasan para sa political goals, pero hindi pa rin maintindihan ni Blade. Kinuha ng peking terrorist ang doktor at hiniling na makipag-cooperate. Pinapauwi nila ang iba, kaya kinuha ni Blade si Ko at lumabas. Pinigil siya ni Ernest, sinabing iligtas ang doktor na hawak hostage. Nagselos ang lahat ng babae at gusto ring maging hostage para maligtas ng Blade na nagdulot ng gulo. Naiinis ang doktor at umalis, sinabing enjoy nila ang maliit nilang palabas.
Nagdesisyon ng mga lalaki na kunin lahat ng babae bilang hostage. Humingi si Ernest kay Blade na iligtas sila pero hindi niya alam kung ano ang hostage. Sabi ni Coop baka gusto ng terrorist kainin ng mga babae lalo pang naguluhan si Blade. Nilate siya ni Ernest at nanawagan ng tulong. Tinanong ni Blade sina Leonard at ang iba kung bakit nila ginagawa yon. Nagulat sila na nakilala siya ni Blade sa lakad nila at inalis ang maskara, inamin ng pagkatalo. Tumayo si Leonard at ipinaliwanag na alam nila mahina si Blade kapag may hostage at gusto nilang sumuko siya. Tumanggi si Blade, sinabing walang totoong nanganganib. Itinutok ni Leonard ang espada niya sa leeg ni Ernest, pilit hiniling kay Blade na sumuko. Humiling ang lahat, pero ginamit lang ni Blade ang sword swing at winasak ang armas at damit ni Leonard gamit ang wind pressure. Galit si Ernest na nabigo ang plano, kaya sinabi niyang dapat diretso silang umatake kay Blade. Nag-transform siya sa Fire Demon mode at sumali lahat sa pag-atake, pero walang epekto at madaling natalo ni Blade ang lahat. Tinanong niya kung ano ito, iniisip na role-playing lang ito at nagtataka kung ginawa niya ang parte niya ng tama. Pagkatapos, nakita nila ni Ernest ang isang babae na nag-celebrate ng birthday sa cafeteria. Natuwa si Blade dahil hindi pa siya nag-celebrate ng sarili niyang kaarawan. Gusto ni Ernest na i-celebrate ang birthday niya pero hindi alam ang petsa. Tinawag niya ang emergency meeting ng girl group kasama si Dayon para pag-usapan. Napagtanto nila na hindi nila alam ang eksaktong edad ni Blade pero tinatayang ni Dayon na siguro nasa 17 siya. Alam lang niya ang petsa na natagpuan siya ng King na sa susunod na buwan. Banggit ni Sophie, pinangalanan si Blade dahil may hawak siyang espada nang makita siya na ikinatawa ng lahat dahil sa kakaibang sense ng King sa pangalan. Nagtataka si Ernest kung ano ang ibibigay kay Blade bilang regalo, hindi alam kung ano ang gusto niya maliban sa curry. Biglang dumating ang King at iminungkahi na magandang regalo ang espesyal na curry para kay Blade. Kinabukasan, pinangunahan ng King ang mga estudyante sa isang espesyal na misyon papunta sa Royal Pantry, sabi niya bahagi ito ng kanilang kurikulum para magluto at kumain ng masasarap na pagkain. Pagpasok nila, biglang na-teleport sila ng gate sa isang makakapal na gubat. Nalito ang mga estudyante nang marinig nilang nagsara ang gate at may mensahe na hindi ito muling magbubukas hanggat hindi nila nakakain ng 11 bilyong calories. Na-realize ni Blade na ito ay isang survival challenge. Habang naamoy na ni Ko ang masasarap na sangkap sa paligid. Ipinaliwanag ng King na puno ng natural na sangkap ang pantry, pati na rin ang mababangis na halimaw na kailangang hulihin ng mga estudyante para kainin. Iniisip ni Blade na sobra ito para sa mga estudyante, pero determinado si Ernest at pinangunahan ng lahat papasok sa gubat. Nagulat si Blade nang makakita na nag-set up sila ng kampo at si Jessica ay nakahain ng bitag para akitin ang halimaw. Naghintay sina Leonard, Claire, at Maria para sa ambush. Nang makita ng halimaw si Claire, hinabol niya ito. Sinubukan ni Leonard na patumbahin ito ngunit nabigo, kaya pinakawala ni Maria ang kanyang alter ego na si Mauk na tinalo ang halimaw gamit ang lightning magic. Dinala nila ang halimaw pabalik sa kampo kung saan ilang estudyante ang nagluluto nito habang ang iba ay ginagamit ang balat para gawing leather. Ang natitirang estudyante ay tumutulong o naghahanda para sa hinaharap at natuwa si Blade na makita ang lahat na nagtutulungan. Kinabukasan, nagdesisyon si Blade na magbabad sa hot spring, nagre-reflect sa challenging pero interesting na exercise ng King. Sumama si Ernest at nagsimulang tanungin si Blade tungkol sa kanyang pagkabata at anumang selebrasyon na naaalala niya. Sabi ni Blade, puno ng walang katapusang labanan ang kanyang nakaraan dahil laging nasa panganib ang buhay niya. Sinamantala ni Ernest ang pagkakataon para lumapit kay Blade. Pero si Claire, na lihim na nagmamasid, ay sumagip at hinayla siya palayo. Unti-unti nag-transform ang kampo nila sa hitsura ng isang medieval na bayan. Ipinapalam ni Ayana na nakaabot na sila sa 47% ng calorie goal at nasa tamang track para makumpleto ito. Ngunit napansin ng King ang progreso nila at nagdesisyon na lagyan ng twist ang challenge. Nagpadala siya ng quest papers na naglista ng bagong sangkap na kailangang kolektahin. Excited ang lahat pero naguguluhan si Blade kung paano naiiba ang mga bagong sangkap sa mga nakalap na nila. Mukhang may alam na ang girls at determinado silang tapusin ang mga quests. Unang punta nila ay sa isang cave kung saan tumutubo ang forbidden cabbage. Umaatake ang cabbage gamit ang mga tentacle, pinutol ito ni Ernest at sinabi na i-roast niya ito agad, pero pinigilan siya ni Sophie, sabi kailangan raw itong hilaw. Inutusan ni Ernest ang lahat na umatake sa cabbage. Sa sobrang excitement, ang mga boys ay dumaan pa sa harap ni Blade habang nakikipaglaban sa cabbage monster. Nagtataka si Blade kung bakit sila sobrang excited. Nakalap nila ang forbidden cabbage at lumipat sa susunod na sangkap, boxing corn.
Hinugot ni Blade ang espada laban sa higanteng mais na may boxing gloves, pero sinabi ni Sophie na hindi ito masarap kung hindi susundin ang rules. Binigyan niya si Blade ng boxing gloves habang binabasa ni Maria ang instructions na nagsasabing dapat nilang manalo sa laban-laban sa boxing corn para makuha ito. Nagsimula ang laban at iniisip ni Blade na mas bagay sana kay Sophie o Ayana ang lumaban pero bawal ang substitution. Habang nagdi-distract siya sa pakikipag-usap sa friends, tinamaan siya ng corn ng isang suntok at bumangga sa lupa. Bumangon si Blade, determinado, at matapos ang matinding laban, natalo niya ang corn. Sunod, kinolekta nila ang monster tomatoes at demon chilies na sobrang maanghang na pinaiyak si Ayana. Ang susunod ay giant sunflowers na nagpapaputok ng solar beam sa sinumang lumalapit. Sinubukan ni Nako at Maria na kolektahin ito pero inatake. Naiinis sila, kaya pinakawalan ni Maria si Mau para tulungan si Ku lumaban sa giant sunflower. Matapos makuha lahat ng pagkain, narating nila ang isang lugar kung saan tumutubo ang giant carrot. Nag-alala ang lahat kung paano ito maaapektuhan sa pag-aani. Lumapit si Blade para hilahin ito, pero nagsimula itong sumigaw, kaya umatras siya. Binasa ni Ernest ang instructions at nalaman na binabato ng giant carrot ang sinumang makarinig ng sigaw nito. Nagboluntaryo si Ayana na hilahin ang carrot dahil immune siya sa curse. Inalis niya ang carrot habang nagtatakip ng tenga ang lahat at ang sigaw ng curse ay pumatay sa lahat ng buhay sa paligid. Ginamit nila ang sacred bird chicks para ma-teleport pabalik sa base. Sabi ni Blade, hindi niya gusto ang carrots pero ayos lang kung kasama sa pagkain. Natuwa si Ernest at nagtaka kung bakit may grand feast at sumama ang king para purihin ang kanilang pagsusumikap. Ibinunyag niya na dahil sa kanilang effort, bumaba na ang populasyon ng monster ingredients na nakabuti sa ecosystem. Pinayuhan niya na ihanda ang sarili para sa huling ingredient collection kinabukasan. Kinabukasan, nagtipon ng lahat sa ilalim ng isang malaking puno sa gubat. Na-detect ni Ayana ang pinakamataas na energy readings dito na nagpapahiwatig na malapit na ang King of Ingredients. Biglang lumitaw ang isang higanteng bull-like monster at binasa ni Sophie ang description nito, noting na matigas pero masarap. Natawa ang king mula sa malayo, sabi niyang sobrang masarap ng karne nito. Habang naghahanda si Blade na lumaban, dumating ang mas malaking monster at nilamon ng bowl sa isang kagat. Nagulat ang king at sinabi na masarap din ang karne ng bagong monster at pinilit ang mga estudyante na manghuli. Iniisip ni Blade na sobra ito para sa kanila, pero determinado si Ernest at ang iba. Naniniwala silang kung masarap ang karne, kailangan nilang manghuli. Nag-transform si Ernest sa fire demon form at pinangunahan ng lahat sa labanan. Pinagsama ng lahat ang kanilang lakas at inatake ang monster ng tuloy-tuloy. Pinuno ang laban ni na Sophie, Ku, at Ayana habang inaalagaan ng mga healer ang mga sugatan. Naglabas ng malakas na atake si Ernest pero na-realize niyang hindi ito sapat. Inatake rin ng monster, at ginamit ni Leonard ang barrier para protektahan ang kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, iniabot ni Ernest ang kanyang espada kay Blade, hiling na siya na ang pumatay sa halimaw. Alam ni Blade ang gagawin, pero na-realize niya na hindi kaya ng katawan niya ang kinakailangang lakas. Humingi siya ng tulong kay Mau na ipapadala ang kanyang spiritual energy sa espada. Pumayag si Mau at sinimulan ni Blade ang pag-transfer ng kanyang kapangyarihan sa kanya. Nagreklamo si Mau na mabagal ito at hinalikan siya para pabilisin ang proseso. Pinipilit ni Ernest na magmadali sila, iniutos sa lahat na ipagpatuloy ang pag-atake sa halimaw. Ginamit ni na Sophie at Ayana ang combo attack, pinatigil ang halimaw gamit ang gravity magic bago ito tamaan ng malakas na plasma beam. Bagamat malaki ang pinsala, kulang pa rin ito. Lalo pang nagalit ang halimaw, kaya lahat ay umatake para mabigyan si Blade ng oras para ihanda ang kanyang ultimate move. Ngayon, puno na ng enerhiya sina Blade at Mau, hawak nila ang espada sabay, pinupuno ito ng kanilang pinagsamang kapangyarihan. Nag-transform ang espada sa isang higanteng blade at ginamit nila ang ultimate move nilang Holy Demon Sword para hatiin ang halimaw sa dalawa. Pagod na si Blade, nagpapasalamat kay Mau habang nahihiga sa kanyang kondongan. Sabi niya gutom at pagod na siya at pinapaantay siya ni Mau sa pagkain. Bago siya makatanong, nakatulog na siya. Bukas ng akademya, bumukas ang gates matapos talunin ng mga estudyante ang boss monster sa area. Nang magising si Blade, pumunta siya sa doktor para sa check-up. Sinabi nito na gumaganda na ang kondisyon niya at kaya na niyang gamitin ang mas marami sa kanyang original power. Nagtaka siya kung bakit pero nang tanungin kung naka-lunch na siya, na-realize niyang gutom na siya at dali-dali pumunta sa cafeteria. Pagpasok niya, nagulat siya na naghahanda na ang mga kaibigan niya para sa kanyang kaarawan. Nalito siya, kaya ipinaliwanag ng girls na dahil hindi nila alam ang tunay niyang birthday.
Pinili nilang ipagdiwang ang araw na siya ay natagpuan. Natawa at naantig siya. Napansin niya ang isang malaking nakatakip na plato sa mesa. Tinanong niya kung ano ang laman at ipinaliwanag ni Claire na pinag-isipan nila kung ano ang ibibigay at si Ernest ang nagsuggest ng paborito niyang ulam. Namula si Ernest habang inaalis ang takip at lumabas ang isang plato ng curry gawa sa mga ingredients na nakuha nila sa Royal Pantry. Nagliwanag ang mga mata ni Blade sa tuwa at dumating ang king. Hinihikayat siyang magsimula. Habang unang subo ni Blade ang curry, pinipigil niya ang luha. Naalala niya na sinabi sa kanya na ang mga lalaki ay hindi dapat umiyak pero sinabihan siya ng king na luma na iyon at okay lang umiyak sa espesyal na okasyon. Hindi niya napigilan at habang kumakain, umiyak siya, labis na naantig sa pagsusumikap ng mga kaibigan. Halos hindi na siya makapagsalita sa emosyon, pakiramdam niya ay parang ipinanganak muli. Kalaunan, nagpa siya si Blade na turuan ang dalawang lalaki sa grupo niya ng special move niyang, Dragon Smash. Isa sa kanila ang natutunan nito at proud sa sarili. Biglang dumating si Sophie na may espada at tinanong ng mga lalaki kung gusto rin niyang matutunan ang Dragon Smash. Sa halip na sumagot, kinuha niya ang espada at ipinakita ang perfect Dragon Smash na ikinagulat ng lahat. Biglang narinig nila ang boses ni Sophie mula sa ibang direksyon at nakita ang dalawang Sophies na naglalaban. Handa na si Blade sumali pero iginiit ng tunay na Sophie na laban niya iyon. Umatras ang impostor habang dumating sina Ernest at ang ibang girls, na-realize nilang hindi kayang manalo ng impostor. Naglaho ang impostor sa isang whirlwind at naguluhan ang lahat sa paglabas ng pangalawang Sophie. Hindi nila alam na bahagi ito ng grupo ng clones. Bumalik ang impostor sa hideout kung saan naghihintay ang 4 pang clones, bawat isa ay may kakaibang personalidad pero may parehong misyon, pumatay at sumira. Nag-report ang clone number 1 na nakapasok sa akademya na nakalikom siya ng mahalagang impormasyon. Tinanong siya ng number 2, at sa halip na magsalita, hinalikan siya ng number 1 para ibahagi ang impormasyon. Ganito nagtatransfer ng data ang clones. Hinawakan ng number 1 ang ibang clones. Tinuruan sila ng Dragon Smash gamit ang shared memories. Sinubukan nila ito at nasira ang hideout nila. Pinapaalala ng clones na ang pangunahing misyon ay assassination, hindi pag-aaral ng moves. Tiniyak ng number 1 na darating din ang oras para dito. Sa akademya, alert si Sophie, nagmo-monitor ng paligid para sa anumang senyales ng impostors. Mula sa lookout, napansin niya ang mga kaibigan niya na nagsasanay. Ipinapakita ni Jessica ang bagong gadget ni Elisa, special bullets na kayang mag-store ng spiritual energy at i-release sa utos. Pinaputok niya ito sa training dummy, naglabas ng burst ng apoy na ikinagulat ng lahat pero hindi ni Blade. Pinansin ito ni Elisa, sabi mahirap para sa karamihan ng mag-store ng spiritual energy pero ginagawang madali ng kanyang bullets. Biglang lumitaw ang isa sa clones ni Sophie. Lumapit si Blade at tinanong kung ano ang gusto nitong matutunan. Sagot ng clone ng provocative. Gusto niyang matutunan kung paano gumawa ng babies na nagpapula kina Ernest at Claire. Nang sabihin ng clone na papatayin niya si Blade, umatake siya pero handa si Blade. Nai-frustrate sa hindi makatalo, nagsimulang mag-flirt at pinapagawa kay Blade na patayin siya. Dumating ang tunay na Sophie, galit sa clone dahil sa ginawa nito kay Blade at mabilis na umatras ang clone. Pinapanood din na Blade at Ernest ang mga clones, napapansin nilang ito na ang ika-4 nilang nakita. Habang kumakain sila ng tanghalian, nagtataka ang lahat tungkol sa mga babaeng ito. Si Blade, simple lang ang obserbasyon, nakikita niya ang kanilang kasigasigan sa pag-aaral. Naisip ni Ernest na baka mga kapatid ni Sophie ang mga clones, pero pinaalala siya ng mga kaibigan na parang nawawala na ang kanyang common sense dahil kay Blade. Mabilis siyang naka-recover at tinanong ang mga estudyante kung ano ang opinyon nila. Isang babae ang nagsabi na mukhang si Blade ang target ng mga clones at hindi ito ikinagulat ng iba. Aminado si Ernest na parang tinitreat niya si Blade na parang gusto siyang patayin at sang-ayon ng iba habang tinutukso ang babae na nagsalita. Sabi ni Blade, huwag masyadong seryosohin at dagdag pa ng babae, iba ang mga clones dahil nagpapanggap silang si Sophie para makalapit kay Blade at patayin siya. Biglang na-realize ni Ernest na assassin pala ang mga clones at naiinis si Sophie na natagalan silang makaintindi. Sabi ni Blade, alam na niya mula pa sa simula at tiniyak ni Sophie na poprotektahan niya siya. Samantala, sa hideout ng mga clones, excited ang number 5 sa kanyang pagkakataon. Kinontak sila ng kanilang creator, utos na patayin ng Great Hero para patunayan ang tagumpay ng Artificial Hero Project. Nangako si number 1 na tatapusin ang mission dahil ito lang ang layunin nila. Nang gabing iyon, habang natutulog si Blade, palihim na pumasok si Sophie sa kwarto niya. Halos umatake si Ayanna, akala ay assassin si Sophie, pero pinatahimik siya nito.
Inanyayahan ni Ayane si Sophie na manatili, pero tumanggi siya, pinapangako na poprotektahan si Blade. Sa labas, nakasalubong ni Sophie si Clone number 1. Sinabi ni Sophie na sumuko na siya, pero iginiit ni number 1 na misyon nila ang patayin si Blade. Ipinalala ni Sophie na tinihil na ang Artificial Hero Project at maraming flaws ang clones. Aminado si number 1, pero determinado pa rin sa utos. Atake si Sophie, naipit si number 1, pero nagdadalawang isip na tapusin ito. Nakalabas si number 1, binalaan si Sophie na nakatadhana siya sa clones at inanyayahan na sumali sa mission nila. Kinabukasan, pumunta ang mga estudyante sa virtual reality training area at nakita si clone number 5, isang masiglang Sophie clone, na malinaw na hindi siya totoong Sophie. Naiinis sa gulo na nagawa nito, inihayag niya ang plano niyang sirain lahat. Habang umaatake, sinusubukang tumakas ni na Blade at ng mga estudyante, mas naiintriga kaysa natatakot. Biglang tinamaan si Blade mula sa likod at bumagsak. Sinamantala ni number 5 ang pagkakataon at pinagsunod-sunod ang suntok hanggang sa mamatay si Blade sa virtual world. Nang magising siya, tinanong niya tungkol kay number 5. Sabi ng mga kaibigan niya, umalis ito, akala niyang panalo na siya. Tuwa si Elisa dahil nagtagumpay ang planong linlangin ng assassins gamit ang virtual reality, pero nag-aalala si Ernest na baka malaman ito ng clones. Nalaman ni number 5 ang trick at bumalik para mag-higanti. Habang tumataka si Blade habang sinisira ng clone ang paaralan. Iminungkahi ni Ayane na humanap ng maluwag na lugar para labanan. Sumali ang isa pang clone at muntik nang tamaan si Blade. Dinistract ni Ayane ang clone sa pang-iinis na ikinagalit nila. Pinangunahan ni Blade sila sa lugar kung saan handa na si Ernest at ilang magicians. Inatake nila ang clones gamit ang lahat ng lakas, natalo ang isa. Ginamit ni Ernest ang fire magic para paalisin ang isa pa, pero sumugod si number 5 sa isang surprise attack. Sinagip ni Blade si Ernest at gumanti gamit ang sariling magic. Iminungkahi ni Ayane na hulihin ang clones, pero tumayo ang dalawang girls at ginamit ang kanilang powers para gumawa ng black hole. Sinabi ni Ayane sa lahat na lumikas habang hinihila ng black hole ang lahat. Humawak sila sa mga haligi at inutusan ni Blade na maghintay ng 10 segundo, limit ng kapangyarihan ng clones. Bumagsak ang clones pagkatapos ng 10 segundo, pero aktibo pa rin ang black hole. Hinihila nito sina Blade at dalawang girls, kaya sinagip niya sila. Dumating si Sophie at ginamit ang gravity magic para gumawa ng pangalawang black hole. Kinansela ang una. Nagtagumpay siya sa loob ng 10 segundo at bumagsak sa mga bisig ni Blade. Dumating ang natitirang clones, kinuha ang mga sugatang kasamahan at nagbigay ng malamig na tingin kay Blade bago umalis. Kinagising si Sophie sa ospital na may kasama niyang si Blade sa tabi niya. Tiniyak ni Blade na walang namatay o nasaktan ng malubha at napahinga si Sophie. Tinanong niya si Blade tungkol sa mga clones at ipinaliwanag ni Sophie na bagong gawa ang mga ito gamit ang parehong materyales at teknolohiya na ginamit sa kanya, kasama ang artificial hero powers. Habang nailigtas siya ng hari bago mabago ang isip niya, hindi ganoon ang mga clones at program silang sirain si Blade. Ipinahayag ni Blade ang kagustuhang makipagkaibigan sa mga clones sang-ayon sa ideya ni Ernest na payagan silang sumali sa akademya. Nang inig si Sophie, ipinaliwanag na sobrang nabago ang isip ng mga clones para hindi sumuwi sa utos ng kanilang creator. Umiyak siya at niyakap ni Blade na natili sa tabi niya buong gabi. Ngunit nakatulog siya at biglang nawala si Sophie nang hindi nagsabi sa iba. Nagmadali sina Blade at mga kaibigan niya sa opisina ng hari at nalaman na nag-iwan si Sophie ng liham na nagsasabing aalis siya sa akademya. Galit si Ernest at tinanong kung bakit hindi pinigilan ng hari. Ipinaliwanag ng hari na karapatan ni Sophie na umalis kung ayaw na niyang maging hero, at inihayag niya na umalis si Sophie para hindi kailanganin ng mga kaibigan niya na patayin ang mga clones. Ang tanging paraan para pigilan sila. Kahit nirerespeto ng hari ang desisyon ni Sophie, determinado si Blade na hanapin siya. Sumama si Nako at Ayane, sabik na iligtas ang kaibigan, at nagdesisyon din si Mau at Maria na tumulong. Habang papunta sa gate, nakita nila si Ernest at iba pa na naghihintay. Nagulat si Blade at pinagtawanan siya sa pagka-late at sama-sama silang nagsimula sa misyon. Pumunta si Sophie sa isa sa hideout ng clones pero walang tao roon. Habang pauwi, nakita siya ni Ernest at mabilis na ipinaalam kay Elisa. Hinabol ni Ernest si Sophie na gusto lang manatiling mag-isa. Iginiit ni Ernest na gusto ng lahat na suportahan siya, pero tumanggi si Sophie at naghintay hanggang magsama-sama ang lahat para ibahagi ang kanyang lihim. Nang magtipon ng lahat, inihayag ni Sophie na bahagi siya ng isang artificial hero project at siya ang ika-12 prototype. Bagaman naaresto ang mga sangkot, may nagnakaw na data at samples kaya nagpapatuloy ang research ng lihim. Hinahabol ng 5 clones si Blade para lampasan ang Great Hero.
Hindi alam ng mga kaibigan niya na si Blade pala ang great hero. Kaya nagdadalawang isip si Sophie na sabihin ito. Ipinahiwatig ni Ernest na gusto lang ng mga clones subukan ang kanilang kakayahan laban kay Blade dahil napakalakas niya at tinanggap ito ni Blade bilang paliwanag. Humingi ng tawad si Sophie sa abala at inamin na unti-unti siyang nahuhuli ng nakaraan. Lagi niyang naramdaman na hindi siya nababagay sa mga normal na tao at gusto niyang bumalik sa dilim. Nangako siyang poprotektahan ng mga kaibigan kahit isakripisyo ang sarili at sinabi na ang oras niya kasama sila ang pinakamaganda. Pinutol siya ni Ernest ng pabiro, sinasabing manatili siya kung masaya siya. Ipinaliwanag ni Sophie na minsan ganito rin ang naramdaman niya pero nalampasan ito dahil kay Blade. Ngumiti si Sophie at inalok siya ni Ernest ng tulong sa paglaban sa mga clones. Iginiit ni Blade na hindi nila saktan ng clones at naniniwala siyang may ibang paraan. Kahit ano pa man ang sabihin ng hari, iginiit ni Sophie na hindi makapagsuway ang clones sa creator at maikli ang buhay dahil sa modifications. Sa kabila nito, gusto pa rin tulungan ni Blade ang mga clones at tinawag niya silang mga kapatid ni Sophie. Humingi siya ng tulong sa mga kaibigan at agad silang sumang-ayon. Lumingon siya kay Elisa para sa plano at kumpiyansa itong sinabi na mayroon na siyang solusyon. Samantala, sa hideout ng clones, hindi maganda ang pakiramdam ni na number 4 at 5. Inalok sila ni number 1 na aalagaan sila kung hindi makakatalo pero iginiit nilang handa pa rin. Tuwa ang creator at hinihikayat silang patayin ng great hero para patunayan ang bisa ng research niya. Dumating ang dalawa pang clones na may challenge letter mula kay Blade. Tinanggap ni number 1 ito, desidido na tapusin ang laban. Sa akademya, naghihintay si Blade sa arena. Hindi sigurado ang kanyang mga kaibigan kung darating ang clones pero tiniyak ni Sophie na darating sila. Dumating ang clones at ipinahayag ang intensyon nilang patayin si Blade. Sumagot siya na gusto niyang makipagkaibigan habang ipinaliwanag ni Elisa ang plano sa pamamagitan ng earpiece, mag-iisa si Blade sa laban, siguraduhing hindi tatakbo ang clones kapag napagtanto nila na bitag ito. Ang plano ay iwasan ni Blade ang mga atake nila at pagod din sila nang hindi sinasaktan. Habang naghahanda si Blade, biglang umatake ang mga clones. Dinodging at bind-block niya ang bawat suntok at sipa na pagtanto kung gaano kahirap sundin ang plano. Samantala, si Elisa ay nag-iimbestiga para hanapin ang utak sa likod ng mga assassins. Habang nakaupo ang hari at tumatawa, sinabi niya kay Elisa na hanapin ang taong kumokontrol sa clones para matutunan nila kung paano i-reprogram ang mga ito. Sa arena, nahihirapan si Blade harapin ang sabay atake ng mga clones. Napapalibutan at nawalan ng armas, naiipit siya sa sitwasyon. Habang nagbabalak sumugod si Ernest, hinahawakan siya ni Sophie, sinasabing magtiwala siya kay Blade. Gumamit si Blade ng barrier para itaboy ang mga clones at sinundan ito ng malakas na blast. Namangha ang kanyang mga kaibigan sa tibay at determinasyon niya kahit sa kondisyon niya. Nagpasya silang gamitin ang espesyal na magic bullets ni Elisa bilang bahagi ng plano. Isa sa mga clones ang gumamit ng physics para paulit-ulit siyang ipatambas sa lupa habang isa pa ay lumikha ng shadow clones para atakihin siya. Sa pinakamalala na sandali, inihagis ng mga kaibigan niya ang espesyal na bullets. Ipinasok ni Blade sa espada niya at gamit ang wind magic, tinanggal niya lahat ng clone sa isang galaw. Napagod at bumagsak ang clone na gumawa ng shadow clones. Isa pang clone ang umatake ng sobrang bilis. Pero hinarang siya ni Leonard sa pamamagitan ng isang bullet at nagamit ni Blade ang matibay na shield. Bumagsak rin ang attacking clone pero nabasag ang espada ni Blade na iwan siyang walang magic bullets. Umatake si number 5 at habang dinododge ni Blade, sinigaw niya kay Ernest na ihagis ang bullet. Ginawa niya, pero na-intercept ni number 5. Sa pagkakataong iyon, pina-freeze ni Sophie ang oras, pumasok sa arena, kinuha ang bullet, at tinulungan si Blade na makaiwas sa atake ni number 5. Inalok niya ang kanyang powers kay Blade at tinanggap ito. Habang naglalabas ng energy punches si number 5, nag-counter si Blade gamit ang malakas na storm na naubos ang energy niya. Isa pang clone ang umatake gamit ang malakas na beam, pero ginamit ni Blade ang powers ni Ernest para mag-fire attack na naka-counter sa beam. Dahil sa pagsabog, napilitang umatras ang lahat. Nang mawala ang usok, hinarap ni Blade ang huling clone, si number 1. Hindi siya umatake, bagkus sinabi na 14 days lang ang kanilang lifespan at ang paglubog ng araw na ito ang huling pagkakataon nila. Napatakbo si Blade at nakipag-ugnayan kay Elisa na natagpuan ang lab kung saan ginawa ang mga clones. Ipinaliwanag niya na swerte ang clones na nakalast ng 14 days dahil sa poor construction nila. Dumating ang Claire at sinubok ang eye heal si number 1 pero wala itong epekto. Ipinaliwanag ni Elisa na healing magic ay hindi makakapagligtas sa kanila. Dumating si Sophie at pinagsama ang kanyang mga sisters, nagmungkahi ng paraan para iligtas sila.
Dahil sa pagkabigo sa mission, naisip ni Number 1 na mamatay pero hinikayat siya ni Blade na magpatuloy at maging mas malakas. Ang mga halos patay na clones ay pumayag sa ideya ni Blade. Hiningi ni Sophie kay Number 1 na gamitin ang kanyang powers at inilipat ni Blade ang mga souls ng clones kay Sophie. Naiwan si Blade sa ospital na may malubhang sugat. Dumating si Sophie sa kanya at agad niyang napansin na kontrolado ni Number 1 ang katawan. Kinumpirma ito at sinabi kay Blade na magpagaling para mapaghandaan ang susunod na challenge. Pagkatapos, pinayagan ni Number 1 si Sophie na kontrolin at natuwa si Sophie na maayos si Blade. Ilang linggo ang lumipas, nagdala ang hari ng higanteng magical beast para sanayin ang mga estudyante. Ang mahihina ay hindi makayanan, pati si Ku sa dragon form ay natalo. Nasisiyahan ng hari sa laban habang nag-aalala ang assistant niya na sobrang lakas ng monster. Naglunsad si Arnes ng fireballs pero walang epekto. Madali ring narepel ang atake ni Leonard at sinubukan ni Sophie ang powers ng kanyang mga sisters, pero natira lang ang basag na lance ni Leonard. Nabigo rin si Mau at Ayana. Umiyak ang monster at nagsisi ang assistant ng hari sa pagdala nito. Tumawa ang hari, naghihintay sa main event. Biglang bumagsak si Blade mula sa langit, tumama ng malakas sa ulo ng monster at agad itong natalo. Humiga siya sa lupa, kinuha ang kanyang plato ng curry. At nagsimulang kumain ng walang iniintindi, ipinapakita kung bakit siya ang pinakadakilang hero sa lahat ng panahon.